Ano, Nora? Kaya pa ba? Malapit na tayo sa dalampasigan. Konting sagwan pa. Oo, Boyet. Sige lang. Hindi kaya sinumpa tayo ng mga aswang na nakalaban natin? Hindi naman masama ang panahon nung umalis tayo sa islang yun ah. Baka may natitirang buhay pa sa kanila at may kung ano siyang ginawa para madisgrasya tayo dito sa laot. Yan ang hindi ko alam. Huwag mo nag-isipin yan. Ang importante, makakadaong tayo ng ligtas. Hangin at malalaking alon ng kalaban natin. Daniel, ano? Ayos ka lang ba? Opo, Tio Boyet. Konting kalis lang naman po ito eh. Mabuti na nga lang at nakaiwas agad ako sa pasugod sa akin na aswang. Kung hindi, baka namatay ako ron sa isla. Ang importante, nakaalis tayo ron. Baka may iba pang aswang na nandun at tayo pa ang matalo. Yan din ang iniisip ko. Hindi dapat tayo maisa ng mga aswang na yon. Mga manunugis tayo. Kaya dapat sila ang maisa natin. Iyo, mukhang delikadong sitwasyon natin ah. Parang masisira ang bangka natin. Parang galit po ang dagat sa atin ah. Diyos ko, huwag mo naman po sanang ipahintulot na may masamang mangyari sa amin. Huwag kayong mangamba. Sumagwan lang tayo. Malapit na talaga tayo sa dalampasigan. Huwag tayong susuko. Nasa kalagitnaan na sila ng pagsasagwan ng kumulog at kumidlat ng malakas. Sa unang beses ng pagkidlat, wala namang napansin si Daniel. Pero nang maulit pa yon, may nakita siyang isang sanggol na nakalutang sa dagat. Agad na sinabi ng binata sa tiyuhin at tiyahin niya ang nakita niya. Namulagat naman ang mga mata ni Mang Boyet habang sinisipat ang bahaging itinuro niya. Sanggol nga. Bakit kaya nandyan yan? Baka mapano siya, Boyet. Iligtas ninyo ang sanggol na yan. Sigurado ako magiging pagkain siya ng mga pating dito sa dagat kung nagkataon. Mahirapan tayo, Tia. Isa pa po, baka pakawala yan ng mga aswang. Hindi tayo dapat magtiwala sa mga bagay na nakikita natin ng bihira sa karagatan. Naaawa ako sa kanya. Hindi naman siguro siya pakawala ng mga aswang. At kung pakawala man ng sanggol na yan, sigurado na mararamdaman natin agad yun. Sandali. Susubukan kong kunin ang sanggol bago pa siya lamunin ng galit ng mga alon. Makokonsensya pa tayo kapag inayaan natin yan eh. Tiyo, sasamahan ko na po kayo. Huwag na, Daniel. Bantayan mo na lang ang pagbabalik ko rito at kunin mo kagad sa akin ang sanggol. Kung yan po ang gusto niyo, sige po. Mag-iingat ka, Boyet. Bilisan mo lang at baka bumigay na ang bangka natin. Tumalon sa tubig si Mang Boyet at mabilis na lumangoy patungo sa kinaroroonan ng sanggol. Napako ang titig ni Daniel doon. At napaisip siya kung bakit na natiling nakalutang sa tubig yon kahit pa na malalaki ang alon. Nagtayuan ang balahibo niya sa batok nang may kung anong ideyang pumasok sa kanyang utak. Tia Nora, ano kaya kung hindi nga karaniwang sanggol yung ililigtas natin? Ano ang ibig mong sabihin, Daniel? Paano po kung anak pala ni Diwatang Magwaya ng sanggol na yan? Isa pa po, baka siya ang dahilan kung bakit nagngangalit ang dagat sa ngayon eh. Hindi ko agad naisip yan ha. Teka, kung anak ni Magwaya ng sanggol, baka may gusto siyang iparating sa atin. Matagal na rin akong hindi nakapag-alay sa kanya. Kailangan mailigtas po muna natin ang sanggol. Sigurado na may rason kung bakit nandito siya. Yun eh, kung tamang hinala ko, Tia. Sa bagay, ayun, nakuha na ni Boyet. Pabalik na siya sa bangka natin. Daniel, dyan ka pumwesto sa bahagi kung saan siya dadaan. Dito naman ako sa parting ito para mabalanse natin ang sakayan natin. Sige po, Tia Nora. Ako po ang bahala. Kukunin ko po kagad ng sanggol at tutulungan si Tio kapag nakalapit siya rito. Sige, Daniel. Kailangan makaalis tayo rito. Baka mas lalala pa ang sitwasyon ng dagat na ito. Oo nga po. Sandali lang, Tia. Nandito na po si Tio Boyet. Boyet, ibigay mo ang sanggol kay Daniel. Umakyat ka na rin dito sa bangka. Bilis! Ayan na, Daniel. Pakiabot muna itong sanggol. Siguradong nilalamig na siya. Sige po, Tio. Akin na yan at nang... Ay, hindi! Daniel, maawa ka! Iligtas mo ang tiyuhin mo! Boyet!
Lumakas ang kabog ng dibdib ni Daniel nang makita niya kung paano hampasin ng malakas na alon ng tiyuhin niya na naging rason para maumpog ang ulo nito sa bangka. Sa takot na baka malunod si Mamboyet, agad na ibinigay ni Daniel ang sanggol kay Aling Nora. Tumalon siya sa tubig at sinikap na iakyat sa bangka ang Tiyo Boyet niya. Napabuntong hininga siya at napahilamos sa mukha niya nang magawa na niya yun. Mas nataranta pa sila nang mapansin nilang malapit ang tumaob ang bangka nila. Walang ano-ano, naging kalmado ang dagat. Nawala rin ang pagkulog at pagkidlat. Minabuti ni na Daniel na ipagpatuloy ang pagsagwan para makarating sa tabing dagat. Maraming salamat, Diyos at mga diwata. Teka, bakit kaya biglang naging kalmado ang dagat? Hindi ko po alam. Hindi kaya may kinalaman ng sanggol na yan, tiya? Uy, si Tiyo Boyet, bumalik na pala ang ulirat niya. Ano nangyari sa akin? Bakit nakakita ko ng isang babae na may mga batok sa katawan at may dalang sibat? Ano pong ibig niyo sabihin, Tiyo Boyet? Hindi ko maintindihan eh. May nagpakita sa akin na isang babae. Nasa palagay ko isang diwata. May gusto siyang sabihin sa akin pero hindi ko marinig. Teka, nakita ko ring may balangay na nakalutang sa ere at may mga kaluluwang naroon. Ay, sigurado ka ba? Kung hindi ako nagkakamali, si Magwayen ang nakita mo, ang Diyosa ng dagat at kamatayan. Magwayen? Ano kayang ibig sabihin ng pagpapakita niya? Sigurado na meron siyang gustong sabihin sa akin, Nora. Teka lang po. Baka may koneksyon po sa sanggol na nailigtas ninyo. Hindi kaya gusto niyang kupkupin natin ang sanggol na ito? Baka sa kanya nga ito. Hindi natin siya pwedeng biguin. Baka kung ano ang magiging parusa natin mula sa kanya kung pababayaan natin ang sanggol na ito. Kung yan ang kagustuhan ni Magwayen, yan ang susundin natin. Isang pambihirang responsibilidad itong iniata sa atin. Pero kailangan nating gampanan. Wala naman tayong anak ka. Ituring na natin itong sarili nating bunga. Siguro ito na ang sagot sa matagal na nating ipinagdarasal. Malamang ibinigay lang sa atin ang sanggol sa ganitong paraan. Huwag po kayo mag-alala. Inalagaan po ninyo ako mula nung bata ako. At ngayon, panahon na rin po para tulungan ko kayo para alagaan ang sanggol na yan. Dahil bumalik na ang ulirat ni Mang Boyet, tumulong siya kay Daniel sa pagsasagwan hanggang sa makarating na sila sa tabing dagat. Nang naroon na sila, bumaba sila sa bangka at mabilis na naglakad hanggang sa makarating sila sa tirahan nila. Gawa ng pareho silang pagod, minabuti nilang tatlo na magpahinga na muna. Inilapag na muna nila ang sanggol sa may kalumaang kuna. Makalipas ang ilang oras, nagising sina Daniel at Mamboyet dulot ng mga ingay sa labas ng bahay nila. Minabuti nilang lumabas dala ang kanika nilang sanduko bilang sandata. Kung anak nga po ni Magwayen ng sanggol at malalaman ng mga aswang ang tungkol sa kanya, siguradong kukunin nila sa atin yan. Kaya nga, kailangan natin maganda. Una, hindi natin alam kung ano ang misteryong bumabalot sa sanggol na yan. At hindi rin natin alam kung sino pa ang magiging kaaway natin. Oo nga po, Tiyo Boyet. Hindi rin natin alam kung kakampi ba natin si Magwayen eh. Mamaya, mapaparusahan pala tayo sa ginawa natin. Huwag ka maglala. Bukas, mag-aalay tayo sa kanya. Magsasagawa kami ng ritual ni Nora. Kailangan natin mapaamo ang Diyosa at nang malaman din natin kung ano ang plano niya. Magagawa po ba ninyo yan, Tiyo? Oo naman. Kung makikipag-ugnayan din siya sa atin. Pero kung hindi, wala tayong magagawa dyan. Gawin na lang natin ang dapat. Alagaan natin ang sanggol sa abot ng ating makakaya. Natigil sila sa pakikipagkwentuhan nang makarinig sila ng mga lagatik ng sanga sa hindi kalayuan. Sa tulong ng liwanag ng buwan, nakita nila ang dalawang naglalakihang aso na naglalakad habang nakatitig sa bahay nila. Sinipat ang mabuti yun ni Daniel hanggang sa mapansin niya ang nagbabagang mga mata ng mga nilalang. Tiyo,
Mukhang mga aswang ang mga yan ah. Ano pong gagawin natin? Halika, itataboy natin sila. Baka maamoy pa nila ang sanggol at kung ano pang gawin nila. Hindi dapat malaman ng mga aswang na may nakuha tayong sanggol. Baka gamitin nila yon laban sa atin. Sige po, tara na. Tsak na may kung anong pakay mga yan dito sa atin eh. Tama ka. Ihanda mo na lang ang sarili mo. At kung susugod sila sa atin... sandali. Tumigil ka muna. Napalingon sila sa atin eh. Nakita na nila tayo. Ayun po. Tumakbo na yung mga naglalaki ang aso. Siguradong tatakas na sila. Habulin po ba natin sila? Oo, tayo na. Kailangan masiguro natin na nakalayo na sila. Sige po. Ayun. Patungo sila sa dalampasigan. Teka. Nagpalit po sila ng anyo. Ang mga naglalaki ang aso, naging mga ibon na. Mga walang ya. Hindi na natin sila masusundan. Kailangan pa naman nating malaman kung saan sila nagtatago. Ay, kasi siguro ako na babalik pa sila. Paano na po ngayon yan, Tiyo? Hintayin na natin ang pagbabalik nila. Kung kailangan bihagin natin ang isa sa kanila, gagawin natin. Sige po, kung yan ang gusto ninyo. Sige, gawin na natin. Magbantay na lang tayo sa paligid kapag sumapit na ang gabi. Kung may sadya sila sa atin, tama kayo. Babalik din naman sila eh. Nang wala ng presensya ng mga aswang, nagkasundo ang magtsuhi na bumalik sa loob ng bahay. Saktong pagpasok nila, nagising din si Aling Nora para umihi. Napakunot noo siya nang makita ang dalawa at agad na nag-usisa kung bakit lumabas sila. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nang mapansin nilang nagising ang sanggol. Sigurado ako na nagugutom o nauuhaw yan. Mabuti na lang talaga at may mga damit ng sanggol tayo rito, ano? Kung wala baka gininaw siya ng sobra. Paano ngayon yan? Anong ipapainom natin sa kanya? Tubig na lang muna siguro. Bukas, bibili ako ng gatas para mapainom natin sa kanya. Sige po, sandali lang at kukuha lang ako dyan sa mesa. Mas mabuti pa nga, Daniel. Maraming salamat, ha? Teka, ano kayang mabuting ipangalan sa sanggol na yan? Wala akong maisip Teka, ano kaya kung papangalanan natin siyang Talasa? Ano po, Tia Nora? Talasa. Yan ang gusto kong ipangalan sa kanya para tunog dagat. Sa dagat naman natin siya nakuha, hindi ba? Magandang pangalan yung naisip mo, Nora. O sige, magmula ngayon, yan ang itatawag natin sa kanya. Sige po, Tio Boyet, Tia Nora. Ibinigay ni Daniel ang tubig sa tiyahin niya para ipainom sa sanggol. Nang makainom yun, muling bumalik sa pagtulog ang sanggol. Minabuti na rin nilang tatlo ang muling matulog para makapagpahinga. Kinabukasan, pagkagising nila, nataranta silang tatlo nang malamang wala sa kuna si Talasa. Hinanap nila ang sanggol. Hanggang sa may marinig silang ingay ng tubig na animoy hinahalukay sa isang batya. Mukhang naglalaro siya sa batya ng tubig. Halika kayo. Sigurado ako na si Talasa yan. Oo nga po, tara na. Baka kung malunod pa po siya, kung hindi natin kagad may aahon sa tubig. Ha? Mukhang malabo yata yung iniisip ninyo. Hindi nga siya nalunod sa dagat sa batya pa kaya. Sabagay nga po, Tio Boyet. May punto naman po kayo. Teka, ayun nga po siya oh. Hindi. Baliwala lang sa kanyang lalim ng tubig sa batya. Aba, kahanga-hanga ang sanggol na yan, Nora. Bilis! Boyet, bilis! Kunin mo siya! Ay, parang ako mamamatay sa kaba dahil sa ginagawa niya eh. Nagmamadaling kinuha ni Mang Boyet ang sanggol na nooy nakangiti pa sa kanila. Maging si Daniel, hindi rin naitanggi ang paghanga kay Talasa. Pinunasan nila ng tuwalya ang katawan ng sanggol at ibinalik yun sa kuna. Nagpasya na rin silang tatlong mag-agahan at matapos yun, nagkanya-kanya na sila ng pag-aasikaso ng mga nakabinbin nilang gawain. Umalis si Aling Nora para bumili ng gatas. Daniel, maiwan ka na muna rito sa bahay Pakibantayan na lang si Talasa.
Baka mamaya gagapag na naman siya palabas ng kuna at lulublob sa batya. Bakit, Tiyo? Saan po ba kayo pupunta? Sa kaibigan ko, ibebenta ko sana sa kanya yung mga natuyo na nating isda Hindi naman natin yun mauubos kung kukonsumuhin lang natin. Sa bagay po, marami-rami na rin po yun Ewan ko nga lang po kung ilang kilo. Basta, nung hanguin ko yun sa pinagbilaran natin, ilang karton na rin ang nalagyan ko. Sige. Hihiram na lang din ako ng timbangan para malaman natin kung gaano yung kabigat. Siya, pakibantayan siya sa lasa ha. Opo, Tiyo Boyet. Ako na pong bahala sa kanya. Salamat, Daniel. Sige na't mauna na ako. Nang makalis na si Mang Boyet, minabuti na Daniel na puntahan ng sanggol na nasa kuna. Naupo siya malapit doon at minatyagan niya si Talasa. Nakaramdam siya ng kakaibang kilabot habang pinagmamasda ng sanggol. Pero batid niya sa sarili niyang hindi naman siya kinakabahan. Nasa kalagitnaan siya ng pagmamasid sa sanggol nang makarinig siya ng yabag na patungo sa tapat ng pintuan. Hindi na sana niya papansinin yon, pero may narinig siyang boses ng isang matanda. Sandali lang! Nariyan na po ako! Iho, pwede bang makahingi ng maiinom at makakain? Nagugutom na kasi ako. Oo naman po, Lola. Sandali lang at kukuha ko. Ay, siya nga pala. Halina muna kayo dito sa loob ng bahay. Salamat. Anong pangalan mo? Ako nga pala si Maggie. Pasensya na sa abala, ha? Wala pong problema. Ako nga po pala si Daniel. Halina po kayo, Lola. Dito po, maupo na po muna kayo. Salamat talaga, Daniel. Akala ko wala na ako mahihinga ng pagkain at inumin. Kumuha ng pagkain at inumin si Daniel. Pagkabalik niya, nakita niyang matanda na nakatitig sa sanggol na nasa kuna. Panandalian siyang natigilan at pinagmasdan na muna si Lola Maggie. Ilang sandali pa, nagpalinga-linga ang matanda. Tumayo siya saka lumapit sa kuna. Nung akmang susubukan nitong kargahin ng sanggol, binilisan ni Daniel ang paglalakad palapit doon. Lola, eto na po Kumain na po muna kayo. Salamat, Daniel. Naku, parang nanginginig na nga ang kalamnan ko Teka, kaninong sanggol ba yan, ha? Sa tiyo at tiya ko po. Bali, pinsan ko po siya. Umalis po sila kaya ako na po muna nagbantay. Talaga? Alam mo, sa nakikita ko, hindi siya isang pangkaraniwang sanggol. May nakikita akong nakaguhit sa ilalim ng balat niya. Malakas ang kutob ko na isa siyang anak ng... Nang alin po? Mali naman po kayo siguro ng kutob, Lola. Pabayaan mo na. Basta ang masasabi ko lang, ingatan niyo ang sanggol na yan. Isang mabigat na responsibilidad ang nakaatang sa kung sino mang mag-aalaga sa kanya. Huwag po kayo mag-alala. Sasabihin ko sa mga magulang niya ng sinabi po ninyo. Sandali po. Saan po ba kayo galing, Lola? Sa malayong lugar pa. Naglakad lang ako. Pero hindi talaga ako pamilyar rito. Ilang bahay na rin ang hiningan ko ng tulong pero walang pumansin sa akin. Mabuti na lang talaga. Pinagbuksan mo ako, Daniel. Saan po ba sana kayo pupunta? Hindi ko alam. May sinundan lang akong enerhiya at sa hindi ko malamang dahilan, nakarating ako rito. Sa bahay na ito, nagmumula ang enerhiya. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi na ninyo dapat pinapasok dito sa bahay ang sanggol. Siya ang magdadala ng kaguluhan. Saan ba ninyo napulot yan? Alam kong hindi yan tunay na anak ng tiyo at tiya mo. Kinupkup lang nila ang sanggol. Bakit po? Ano po bang meron sa sanggol? Hindi po. Talagang anak siya ni Tia Nora. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Daniel. Akin na ang sanggol. Kailangang mailayo ko siya rito. Hindi siya nararapat na mapunta sa inyo. Bakit po?
Ano po bang meron sa sanggol na yan? Anong koneksyon mo sa kanya? At bakit ipinipilit niyong kinukup lang siya ni na Tio Boyet? Hindi mo na kailangan pang malaman pa. Basta akin na ang sanggol at ilalayo ko siya rito. Ito na ang pagkain mo. Salamat. Kukunin ko na ang sanggol at aalis na ako dito. Wag ho! Pagagalitan po kayo ni na Tio. Pabayaan niyo na yung anak nila. Hindi ka naman niya inaano ah. Akin na ang sanggol. Kukunin ko siya. Pinigilan ni Daniel ang matanda para hindi makalapit sa kuna. Nasa kalagitnaan sila ng komosyon nang lumangit-ngit ang pinto. Napalingon si Daniel roon at nakita niya si Aling Nora na may dalang lata ng gatas. Natigilan ng Ali at napatitig kina Daniel. Agad siyang nag-usisa kung ano ang nangyayari. At nang sabihin niyo ng binata, nagmadaling umalis. Sagot sa misteryong ito. Sige po, tiya. Mas mabuti pa nga para makasiguro tayo. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nung dumating si Mang Boyet. Agad na nagtanong ang lalaki kung sinong nakita niyang matandang nagmamadali sa pagbaba ng kanilang bahay. Hindi naman inilingid ni na Daniel ang patungkol doon. Kaya naggalit si Mang Boyet. Hahabulin pa sana niya ang matanda, ngunit pinigilan siya ni Aling Nora. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me. Sige po, Tio Boyet. Tutulungan ko po kayo mamaya. Minabuti nilang tatlo na mananghalian na muna. Nagtimpla na rin ng gatas si Aling Nora at ipinainom yon sa sanggol. Nagtaka sila kung bakit hindi yun umiinom. Pero nang bigyan uli nila ng tubig, nakaramin rin si Talasa. Nang matapos na sila sa pagkain, nagpasya silang tatlo na magpahinga na muna. Kinahapunan, Ito, Daniel. Ilagay mo sa malapad na bato. Ito mga sariwang karne ng manok. Ito ang susunugin natin para masiyahan si Maguire. sige po, Tio. Ilalagay ko na rin itong mga prutas doon. Ay, sige. Pagkatapos nito, pumasok ka na sa loob ng bahay, ha? Bantayan mo si Talasa. Sabihin mo na rin kay Tia Nora mo na bumaba dahil gagawin namin ang ritual. Opo, Tio. Gagawin ko yung mga ipinag-uutos ninyo.
Ay, maraming salamat, Daniel, ha. Hulog ka talaga ng langit sa aming mag-asawa. Kung wala ka, sigurado na walang kasing lungkot ang buhay namin. Alam mo naman na hindi kami makabuo ng sarili naming supling, Walang anuman po yun, Tiyo. Mas masaya nga ako dahil nandito ako sa poder ninyo at binuhay niyo ako. Pasensya ka na rin kung pati ikaw, nahila namin at nailalagay sa delikadong sitwasyon. Ayos lang po sa akin yun, Tiyo. Mga manunugis tayo At kakaibat ng pagiging manunugis natin ay ang peligro. Mag-iingat na lang po tayo para walang masamang mangyari sa atin. Ay, tama ka. At hanggat kinagabayan tayo ng mga diwata at mga sinaunang Diyos, walang makakatalo sa atin. Kahit pa na may mga mas mataas na Diyos tayong sinasamba, hindi natin sila pwedeng kalimutan. Oo nga po, Tiyo Boyet. Naiintindihan ko po kayo. Ay, siya nga po pala. Tapos ko na pong maipwesto sa maliit na altar ang mga alay, Tiyo. Ay, sige na. Pumasok ka na at pakitawag na ang tiya mo. Maghahanda kami para sa ritual na gagawin namin. Opo, sandali lang po. Pagkaakyat ni Daniel sa kanilang bahay, agad niyang sinabihan si Aling Nora na ipinatatawag na siya ni Mang Boyet. Hindi naman nag-aksaya ng panahon ng Ali at nagmadali na siyang bumaba. Pagsapit ng takip silim, napasilip na lang si Daniel para saksihan ng ritual na gagawin ng mag-asawa. Nasa kalagitnaan siya ng panonood sa ginagawa ng mag-asawa nang makaramdam siya ng antok. Sinubukan niyang labanan yon, ngunit hindi niya magawa. Nang lumaon, tuluyan siyang nilukob ng antok. At nagising siya nang yugyugin siya ni Mang Boyet. Oy, Daniel, napasarap yata ang tulog mo, Oo nga po Hindi ko alam kung bakit bigla akong inantok Bakit? Siguro nanood ka ng ritual namin, ano? Ano pa nga ba? Dito nga siya nakatulog sa tapat ng dingding Ayan no, kitang-kita ang siwang. Malamang sumilip siya dyan. Paano po naman ninyo nalaman, Tiyo Boyet, Tia Nora? Alam mo kasi, Daniel, talagang aantukin ka sa ritual namin. Aba, hindi basta-basta magpapakita si Magwayan kapag gising ka. Kaya nga kalahating tulog at kalahating gising kami kapag nagre-ritual Yun nga lang, hindi nagparamdam sa amin si Magwayen. Bigo naming makausap siya, Daniel. Bakit naman po kaya? Hindi namin alam. Yan na nga ang problema. Kung makakausap sana namin siya, baka magkaroon ng kasagutan ng mga tanong natin patungkol sa sanggol na kinupkup natin. Hindi bale. Sa pagbilog ng buwan, susubukan natin ulit. Sana sa pagkakataong yun maging matagumpay na ang pakikipag-ugnayan natin sa kanya. Dahil sa bigong pakikipag-ugnayan sa Diyos ang si Magwayen, hinayaan na muna nila ang mga alay sa labas ng bahay nila. Naging normal naman ang gabing yun, pati na ang mga sumunod na araw. Nanatiling masigla si Talasa, kaya hindi sila nabahala. Wala na rin nagpaparamdam mula sa mga aswang, kaya nakampante silang tatlo. Isang dapit hapon, nagulat sila nang may dumating na isang aling umiiyak. Humingi siya ng tulong upang tugisin ang mga aswang na dumukot sa kanyang anak. Dahil dito, nagpresenta si Mang Boyet na siya na lang ang aalis para bawiin ang bata. Daniel, ikaw nang bahala sa sanggol, ha? Huwag mong pababayaan ang tiya Nora mo. Babalik din kagad ako. Sige po, Tiyo Boyet. Hindi ko sila pababayaan, pangako po. Mag-iingat ka, Boyet. Bumalik ka agad, ha? Natatakot ako para sa sanggol Baka may mga aswang ding sumugod dito para kunin siya. Huwag ka na matakot. Kasama mo naman si Daniel Malaki ang tiwala ko sa kanya. Mahusay naman siyang makipaglaban sa mga aswang. Teka, Daniel. Bakit po, Tiyo? Ibibigay ko muna yung mutya ko sa iyo, ha? Karagdagang proteksyon mo sa mga aswang. Ito ang mutya ng lupang pula. Maraming salamat po. Teka, para saan po ba ito, Tiyo Boyet? Ang mutyang yan ang makapagbibigay sa iyo ng karagdagang lakas. Dahil lahat tayo ay nagmula sa lupa. Walang kahit na anumang mga masamang elemento makakatalo sa iyo.
kabal, lakas, likse, at maging tagabulag dala niyan. Paano ka na niyan, Boyet? Wala ka ng proteksyon. Wag mo akong intindihin. May iba pa naman akong tangan binigay ko lang yan kay Daniel dahil alam kong makakatulong yan sa inyo. Ay sige na, aalis na ako at kailangan ko pang alamin kung saan dinala ng mga aswang yung bata. O sige, basta mag-iingat ka ha, Boyet. Pinanood na lang ni Daniel ang tiyuhin niya habang pababa sa kanilang bahay. Nang wala na si Mamboyet, nag-usap silang dalawa ni Aling Nora. Nasa kalagitnaan sila ng pagkukwentuhan ng mapayak ng sobrang lakas ang sanggol. Agad silang lumapit kay Talasa. Pero nang alamin nila kung ano ang rason ng pag-iyak noon, wala naman silang napansin. Naisip nila na baka nagugutom siya, kaya pinainom nila ng tubig. Napatawa pa siya kung bakit ayaw ni Talasa sa gatas. At mas pinili niyang inumin ng tubig. Pero nang maisip nila kung saan ang galing ang sanggol, nawari nila kung ano ang posibleng dahilan nun. Kinagabihan, nagpapahinga na sila nang biglang Daniel, hindi maganda ang kutob ko. Iba ang ihip ng hangin sa gabing ito. May hindi magandang mangyayari. mangyayari po. Ano bang ibig niyong sabihin, tiya? May hinala akong may pananalasa ng aswang na mangyayari sa gabing ito. Ay Diyos ko, huwag mo naman sanang ipahintulot na may masamang mangyari kay Boyet. Huwag niyo na pong isipin yung mga masasamang mangyayari kay Tiyo, tiya. Ang mas mabuti pa po, matulog na lang tayo at ako na magbabantay sa paligid. Alam mo naman na hindi ako makatulog kapag umaalis ang tiyuhin mo Sige lang, kailangan nating magbantay sa paligid. Hindi natin alam baka dito pala manalasa ang mga aswang. Sa bagay po, tiya. Kailangan din nating bantayan si Talasa. Baka siya talaga ang pakay ng mga aswang Yan din ang pinangangambahan ko. Ilang gabi nang hindi mapakali ang sanggol na yan. Malakas ang kutob ko na alam niyang may mangyayaring hindi maganda. Parehong natigilan ng dalawa nang biglang umiyak si Talasa. Dahil bibihira lang umiyak ang sanggol kung ito lang ay nagugutom. Pero kakapainom pa lang nila ng tubig sa bata. Kaya nabahala silang dalawa. Kinarga ni Aling Nora ang sanggol. Samantalang si Daniel na may napasilip sa bintana. Nasa kalagitnaan siya ng pagsilip sa labas nang may mapansin siyang gumagalaw. Nung una, inisip niyang baka aso lang yon o pusang naliligaw. Pero nang makarinig siya ng paghuni ng tiktik, nagsita-asa ng mga balahibo niya sa batok. Tiya, mukhang may aswang sa labas ng bahay. Anong gagawin natin? Magmatsyag muna tayo. Kung talagang susugod sila rito, wala tayong magagawa kung hindi ang labanan sila. Kahit na anong mangyari, poprotektahan natin si Talasa. Opo, tiya. Teka, mas mabuti po siguro kung bababa muna ako. Titingnan ko lang kung ilan sila. Huwag na, dito ka lang sa loob ng bahay. Huwag muna tayo magpakita sa kanila. Tumahan na rin naman si Talasa kaya iisipin nilang walang tao rito. Pakipatay na lang ang gasera, Daniel. Masusunod, tiya. Pero paano po kung narinig na pala nila ang iyak ni Talasa? Hayaan mo na, basta wag lang silang magkakamali sa galaw nila. Kahit na wala rito si Boyet, lalaban pa rin tayo. Sige po, tiya. Kung yan ang gusto niyo mangyari, susunod lang ako. Salamat, Daniel. Hindi mo kami iniwan ng tiyo Boyet mo. Napatango si Daniel sa winika ng tiyahin niya. Saktong pagkaihip niya sa ningas ng gasera, kumalabog ng malakas ang bubong ng bahay nila. Naramdaman din nila ang mahinang pagyanig habang may nauulinigan silang kaluskos sa mga dingding. Alam ni Daniel na mga aswang ang may gawa nun, kaya nabahala siya. Sila na po yan. Magtago na po muna kayo rito sa silid. Ako na pong bahalang humarap sa kanila. Hindi kita pwedeng pabayaan. Sandali, itong si Talasa ang itatago natin. Dalawa tayong haharap sa kanila. Paano naman po ninyo may tatago yung sanggol na yan? Ito, itim na tela.
Kakargahan ko lang ng orasyon para sa tagabulag para hindi siya makita at maamoy ng mga aswang. Ako na po magtatalukbong yan kay Talasa. Sige, mas mabuti pa nga. Kukuha lang ako ng itak na panlaban sa mga yan. Pakikuha na lang din po yung sanduko ko, tiya. Sige, Daniel. Sandali lang. O itong sanduko mo. Hawak ko na rin tong itak ko na nabasbasa nung nakaraang pagbilog ng buwan. Maraming salamat po. Talagang hindi titigil ang mga aswang na yan hanggat hindi natin sila napapatay. Pwes, ibibigay natin ang dapat sa kanila. Nang masiguro nilang hindi na madaling mapansin ng mga aswang ang sanggol, nagpasya ang dalawa na lumabas sa bahay nila. Bubuksan na sana ni Daniel ang pinto nang sa hindi nila inaasahan kumalubog ng malakas ang dingding. Napalingon sila roon at agad silang napatakbo patungo sa tapat nun nang makitang sinira na yon ng aswang. Tumambad sa kanila ang dalawang nilalang na may nagbabagang mga mata at tangangisi habang nakatitig sa kanila. Tia Nora, ako nang bahalang umarap sa dalawang yan. Sige, ikaw ang bahala. Sisiguruhin ko munang hindi mabubuksan ang pintuan at bintana. Mas mabuti pa nga po. Hindi natin alam kung ilang aswang ang nandito eh. Sige na, mag-iingat ka. Huwag kang magpapatalo sa mga yan. Susunod na lang ako sa iyo kapag naisara ko na yun na mabuti. Sige po, tiya! Nilundagan ni Daniel ang dalawang aswang at agad na tinaga sa muka ang isa sa kanila. Nabuwal yun sa lupa. Kaya itinuon na muna ng lalaki ang pansin niya sa isa pang nilalang. Naglaban silang dalawa at tamangha siya nang mapansing nagagawa niyang makipagsabayan sa nilalang. Ang kada atake ng aswang nagagawa niyang ilagan. Dahil bihasa na rin siya sa pakikipaglaban, hindi siya nahirapang itumba ang nilalang na yun. Nang mabuwal ang aswang, inundayan niya ng tagayon hanggang sa tuluyan ng mamatay. Gagapang sana papalayo ang isa, pero nakita agad siya ni Daniel. Nilapitan niya yon at minabuting tapusin na ang buhay nun. Yan ang bagay sa mga tulad ninyo. Ano, Daniel? Ilang aswang ba ang nandyan? Sandali, bababa ako! Hindi ko pa po alam eh. Dalawa na ang nakalaban ko. Pero baka may mga nilalang pang kasama mga yan, tiya. Halika, tingnan natin ang paligid. Ang bubungan, tingnan na rin natin at baka may nakapwesto ron. Sige po, tiya. Teka, susubukan ko na lang pong akyatin ang bubong sa pamamagitan ng bintana. Mas maigi pa nga. Mag-iingat ka lang at baka mahulog ka, Daniel. Sige po, sandali lang naman po ito eh. Sisiguraduhin ko lang na walang aswang sa bubong ng bahay natin. Maingat na umakyat si Daniel sa bintana. Pumatong na rin siya roon at sinikap na makita ang bubong ng bahay nila. Saktong pagkasilip niya roon, nakita niyang lumundag ang aswang. Agad din siyang lumundag at sinabi kay Aling Nora ang patungkol sa nilalang. Hinabol nila yon pero sa kasamaang palad, hindi na nila naabutan. Nang masiguro nilang wala na ang aswang na yon, minabuti nilang iligpit ang bangkay ng dalawang nilalang. Si Daniel na mismong nagukay at naglibing doon sa mga yon. Nang pauwi na siya, napatitig siya sa hindi kalayuan at napakunot noo siya nang makita si Mamboy at napaika-ika ang lakad. Dahil dito, patakbo siyang lumapit sa tiyuhin niya. Tio Boyet, ano po nangyari sa inyo? Bakit duguan kayo at hinangina? Alalaya mo na muna ako, Daniel. Aray, dahan-dahan lang at masakit ang buong katawan ko. Sige po, pagkapasok sa bahay, gagamutin ko po kayo. Bakit po? Ano po bang nangyari? Ang babaeng pumunta kanina na humihingi ng tulong. Oh, bakit po? Ano po tungkol sa kanya? Isa siyang aswang. Narinig ko ang usapan nila ng isang matandang lalaki na kasama niya. Delikado ang sitwasyon natin dito. Kaya pala ibang pakiramdam ko sa kanya. Buti na lang talaga, hindi sumama si Nora. Teka po, bakit po niyo nasabi na delikado tayo dito? Alam na nila ang patungkol sa sanggol. At tama, si Magwayan nga ang inanon. Nakarating na sa mga aswang ang patungkol kay Talasa.
Ano pong plano niyo sa ngayon? Kailangan nating umalis sa lugar na ito. Maghahanap tayo ng mapagtataguan. Tara na, sasabihin ko kay Nora ang nangyari. Inalalayan ni Daniel si Mamboyet hanggang sa makarating sila sa bahay nila. Pagkakita ni Aling Nora sa asawa niya, taranta siyang kumuha ng gamot. Nang ginagamutan niya ang galos ni Mamboyet, nagkwento naman ng lalaki patungkol sa naging inkwentro niya sa mga aswang. Nanatili na lang si Daniel sa tabi ng dalawa habang nakikinig sa pag-uusap nila. Kung hindi lang sana nila ako pinagkaisahan, baka naubos ko pa sila. Pero may nabanggit sa akin ng isang aswang. Ano naman yun, Boyet? Ang sanggol. Siya ang anak ni Magwayen. Tama ang hinala natin. Gusto nilang kunin si Talasa para gamitin laban sa Diyosa. Yan ang hindi natin papayagan. Ipinagkatiwala sa atin ng sanggol, kaya dapat ingatan natin siya at proteksyonan. Tama ka dyan. Bahala na. Alam ko na kung darating ang araw na malalagay tayo sa alanganin hindi naman siguro tayo pababayaan ni Magwayen. Hindi ba? Ano nang gagawin natin? Hindi ka ba nasundan ng mga aswang? Yan pa ang iniisip ko. Gusto ko sanang umalis dito sa Nayon. Alam na ng mga aswang ang patungkol kay Talasa at natuntun na rin nila ang bahay natin. Kung yan na makabubuti para sa anak ni Magwayen at para na rin sa atin, yan ang gagawin natin, Boyet. Sige, ngayon mismo, maganda tayo ng mga damit na dadali natin. May alam akong abandonadong kubo sa gubat. Mas mabuti siguro kung doon muna tayo. Hindi tayo madaling matutuntun doon. Meron ding bukal doon, kaya may mapagkukunan tayo ng tubig. Sige, pero mas mabuti siguro kung ipagpabukas na natin. Magpahinga ka na lang muna, Boyet. Napatango si Mamboyet. Noon din, inihanda ni na Daniel at Aling Nora ang mga damit na dadalhin nila. Pagkatapos nito, nagmatyagang binata sa paligid. Hindi niya naalis sa sarili niya ang pangamba na baka meron pang susugod na aswang sa kanila. Natulog na lang siya sapagkat kampante na siyang wala ng aswang na aatake sa kanila. Kinabukasan, Ano, handa na ba kayo? Tara na. Daniel, pakisiguro na hindi mapapasok ng mga magnanakaw ang bahay natin, ha? Pakisara na lang ng maayos ang pinto at mga bintana. Opo, masusunod po, tiyo. Oh, ang mga sandukot itak ninyo, dalaban ninyo. Kailangan may panlaban tayo. Hindi lang sa mga aswang, kundi pati na sa mga mababangis na hayop doon sa gubat. Oo, Boyet. Sukbit ko na ang itak ko at may sanduko na rin sa Daniel. Tama po si Tia Nora, tiyo. Ayan, naisara ko na po ng maayos ang pinto at mga bintana. Pwede na po tayong umalis. Tara na. Kailangan hindi tayo abutan ng dilim sa paligid. Tama ka. Mas mabuting makarating tayo sa gubat na yon bago pa man gumabi. Baka mamaya, harangan pa tayo ng mga aswang sa daan. Teka, ano ba talaga ang pakay nila sa sanggol na to? Baka gustong gamitin ng mga aswang ang sanggol para mabihag ang Diyosa ng dagat at kamatayan. Sigurado na may mas mahalagang pakay sila sa kanya. Kung ganon, kailangan nating maproteksyonan si Talasa. Sige na, bilisan na natin ang paglalakad. Huwag na tayo magkwento sa ibang kanayo natin kung saan tayo pupunta. Nagmadali sila sa paglalakad nila. Dahil malayo ang nayo nila sa gubat, inabot sila ng buong araw sa paglalakad nila. Nang makapasok na sila roon, hinanap nila ang kinaroroonan ng kubo. Sa kabutiang palad, hindi sila nahirapang matuntun yon. Pumasok sila roon at napangiti ng mawaring wala pang gaanong sira yon kahit na inabandona na. Hinayaan ni na Daniel at Mamboyet si Aling Nora na magpahinga. Maimbing na rin ang tulog ni Talasa kaya hindi na nila ito ginising. Minabuti na rin ang magtsuhi na gumawa ng siga sa labas upang may liwanag sa paligid nila kahit na papaano. Sana hindi na tayo matuntun ng mga aswang dito.
Hindi ko na alam kung saan pa tayo pupunta kung malalaman nila ang lokasyon natin. Oo nga po, Tiyo. Pero kung sakali man na umatake sila rito, labanan na lang po natin sila. Hindi tayo dapat magpatalo sa mga nilalang na nagiging salot sa lipunan natin. Tama ka. Dapat pinupuksa ang mga kagaya nila eh. Hindi dapat natin sila inahayaang mag-asik ng lagim dito sa atin. Ano na po ang plano nyo kay Talasa? Paano po kung bawiin na siya ni Magwayen? Hindi ko pa alam, Daniel. Kung ako lang, isosoli ko yung sanggol na yun eh. Pero hindi ko alam kung anong desisyon ng tiya Nora mo. Kahit ako, napalapit na rin sa akin si Talasa. Sa akin man. Pero kung mas makabubuti sa kanya ang sumama kay Magwayen, hindi na nyo dapat na ipagkait yun, di ba? Oo, may punto ka. Pero wala kaming anak eh. At nabigyan kami ng pag-asa nang dumating si Talasa sa buhay namin. Kahit na hindi man siya dumaan sa sinapupunan ni Nora, pwede naming ituring na anak siya. Nasa kalagitnaan sila ng pagkukwentuhan nang pareho silang matigilan. May narinig silang kaluskos ng mga dahon at lagatik ng sanga. Kaya itinuon nila ang pansin nila roon upang masiguro na walang kalaban sa paligid. Pinuntahan nila yon. Napailing na lang si Daniel nang mapagtantong isang musang lang pala yon na naghahanap ng makakain niya. Hinayaan nila ang nasabing hayop at nang babalik na sila sa inuupuan nila, Daniel, may iba pang gumagalaw ron oh. Pakiramdam ko, hindi na yan isang musang. tingnan po natin, Tiyo. Baka mamaya may nakasunod na pala sa atin dito. Tara, hindi ko gusto tong nararamdaman kong kilabot eh. Sigurado ko na isang aswang yan. Ako rin po. Maalinsangan ang pakiramdam ko, Tiyo. Ayun! Papunta siya sa bandang likuran ng kubo. Ikutan natin, Daniel. Sana'y mali lang tayo ng hinala. Gusto ko maging tahimik ang buhay natin dito eh. Pero... Hindi na naipagpatuloy ni Mamboyet ang sasabihin niya. Nakita nila ni Daniel na isang aswang nga ang papunta sa likod ng kubo. Pagkakita nila sa nilalang, sinugod agad nila ito. Tatakas pa sana ang aswang pero bago pa man siya makalayo, naabutan na siya ng dalawa. Dahil wala nang mapagpipilian ng nilalang, nakipaglaban siya kina Daniel. Hindi naman siya binigyan ng pagkakataon ng dalawa para masaktan sila. Sa pamamagitan ng kanilang kakayahan, naging madali sa kanila ang pagtalo sa nilalang. Tiboyet, ano? Patay na ba natin ang aswang na to? Wag. Mas mabuti kung gagapos na muna natin siya. Bukas, kapag sisikat na ang araw, mawawalan din naman siya ng lakas at babalik sa normal na tao ang anyo niya. Ano pong pinaplano nyo? Aalamin natin mula sa aswang na to kung ano ang pakay nila kay Talasa. Iba pa rin kung mula talaga sa kauri nilang ideyang makuha natin. Sa bagay po. Sige, mabuti pa nga pong igapos natin to. Bukas, aalamin din natin sa kanya kung saan sila nagkukuta. Oo, Daniel. Kung ang pagsugod sa kanila ang magiging rason para maging tahimik ang buhay natin, gagawin natin. Sang-ayon po ako sa inyo, Tiyo. Bago pa man tuluyang bumalik ang malay ng aswang, iginapos nila yon gamit ang matibay na baging. Pinaluputan din nila ng makabuhay ang katawan nun para hindi na makapalagpa. Nang masiguro nila na hindi na makakakawala ang aswang, pumasok na sila sa kubo para magpahinga. Kinabukasan, maaga silang nagising. Ikinuwento ni Mang Boyet kay Aling Nora ang nangyari, kaya nabahala siya. Paano kung makatakas yun? Sigurado na magsusumbong siya sa mga kasama niya. Malalaman na nila ang lokasyon natin. Sana hinayaan nyo na lang siya, Boyet. Kung hinayaan namin siya, malalaman pa rin niyang nandito tayo. Isa pa, baka kung ano pa ang gawin niya sa inyo ni Talasa kagabi. Boyet, tara na. Puntahan na natin yung aswang na iginapos natin. Siguradong bumalik na siya sa pagiging tao. Sasama ako sa inyo. Tayo na.
Sana naman hindi nakawala ang nilalang na yon. Kailangan nating malaman ang tunay na plano nila at kung saan sila nagkukuta. Tayo ang susugod sa kanila para matigil na ang lahat ng ito. Susugod? Inilalagay lang natin ang sarili natin sa kapahamakan kung ganon. Baka mamaya nakapaghanda sila. Siguro mas mabuti kung tayo ang maghanda rito para sa pagdating nila. Si Talasa, hindi natin siya pwedeng dalhin kahit saan. Baka mamaya maisahan pa tayo ng mga aswang na yun eh. Sa bagay po, may punto naman po si Tia Nora, Tiyo. Baka may patibong po na inihanda ang mga kalaban natin sa atin. Alam nila na mga manunugis tayo eh. At siguradong paghahandaan nila ang pagdating natin. Ay sige, ganito na lang. Usisayin natin ang aswang patungkol sa kanilang pinuno at mga plano. Sa paraang yon, alam natin kung paano lalabanan ng aswang. Mas mabuti pa nga, kapag naisiwalat na niya ang tungkol sa pinuno nila, pwede na tayong maghanda. Paliligiran natin ang mga patibong ang kubong ito para hindi sila madaling makalapit. Maghahanda na rin tayo ng mga sibat na kawayan para kahit malayo pa lang sila, magagawa na natin silang labanan. Maganda yung naisip mo, Daniel. Sige, yan ang gagawin natin. Nang makarating sila sa tapat ng puno na pinaggapusan nila ng aswang, nakita nila ang isang lalaking walang saplot. Puno ng sugat ang katawan nito at masyado ng mahina. Nang mapansin ng lalaki na nandun silang tatlo, nagpumiglas siya habang nagmamakaawang pakawalan. Inusisa naman ni na Daniel ang aswang. Pero kahit na anong gawin nila, wala silang makuhang impormasyon sa kanya. Anong gagawin natin dito? Mukhang wala po tayo makukuhang impormasyon eh. Ang dapat sa mga aswang na yan, pinapatay. Kung makakapagbigay sana siya ng impormasyon sa atin tungkol sa pinuno nila at pati na sa kung ano ang pakay nila sa anak ni Magwayen, may posibilidad pa sanang palayain natin siya. Eh kaso po, wala talaga eh. Paano ba to? Hay naku, wag na nga kayong magmaang-maangan pa. Alam naman natin na mga berdugo kayo ng mga aswang eh. Si Tia talaga oh. Sige po, ganito na lang. Bibigyan natin siya ng pagkakataon. Kapag wala talaga, ibibilad natin siya sa araw hanggang sa mamatay siya. Sige, hayaan natin na ang araw na ang humusga sa kanya. Total, ayaw naman niya magsalita eh. Ilang beses pa nilang kinumbinsi ang lalaking nakagapos. Ngunit hindi na siya nagsalita. Nagpaalam na rin si Aling Nora sa dalawa para bumalik na sa kubo. Dahil wala namang nakuwang impormasyon sina Daniel, minabuti nilang isagawa na ang plano nila. Sobrang hina na ng lalaki, kaya hindi na siya nakapanlaban pa. Inihiga nila ang lalaki sa malaking bato kung saan natatamaan ng sinag ng araw. Iginapos nila yon ng mahigpit upang hindi makawala. Dahil malayo naman yon sa kubo kung saan sila nananatili, alam nilang hindi sisingaw roon ang nakakasulasok na amoy ng bangkay ng lalaki kung sakali. Diyan ka na mamamatay. Kahit anong gawin mo, hindi ka na makakatakas. Dapat lang naman sa tulad niya kamatayang yan eh, hindi po ba? Siguro marami na siyang nabiktimang tao. Tara na, bumalik na tayo sa kubo. Sige po, hayaan na natin ang lalaking yan. Wala naman tayong mapapala sa kanya eh. Tama ka. Ang gawin na lang natin, maganda tayo sa pagdating ng mga aswang. Hindi malabo na matuntun nila tayo rito. Ang pinagkaiba lang ng nasa nayon pa tayo, marami pong posibleng madamay. Dito, walang ibang masasali sa gulo. Dalawang bagay lang ang pwede mangyari. Maubos nila tayo o sila ang maubos natin. Tama ka dyan. Pero dapat, sila ang maubos. Marami na rin tayong laban na napanalunan. At sigurado na tayong hindi tayo mahihirapan sa haharapin natin na ito. Oo nga po. Ang importante sa ngayon eh, hindi nila makuha si Talasa. Naglakad sila hanggang sa makabalik na sila sa kubo. Nang nandoon na, sinabi nila kay Aling Nora ang magiging plano nila. Hindi naman sila pinigilan ng Ali. At nagbigay na rin siya ng mga suhestyon para madali nilang matalo ang mga nilalang na naghahangad na makuha si Talasa. Matapos yon, bumaba ang magtsuhin upang gumawa ng mga patibong. Si Aling Nora naman, pinainom ng tubig ang sanggol.
Sigurado na hindi na sila makakawala sa ganitong patibong. Isang patibong, isang aswang. Ito naman po, isasabit natin sa puno. Kapag may dumaang aswang, mauhulog ito at siguradong durog ang katawan niya. Paligiran na rin natin ng baging na makabuhay ang kubo. Kailangan hindi makapasok ang mga aswang na yan. Oo nga po, Tiyo. Pati sa silong ng kubo, lagyan na rin natin ng makabuhay. Baka dun pa sila pumasok para sumilip eh. Ang mga sanduko at itak natin, ibaw na muna natin sa lupa. Kapag may aswang, uhugutin natin yon saka gagamitin laban sa kanila. Sige po, Tiyo. Ako na ang gagawa niyan. Ang mga matutulis na kawayan po, ilalagay po ba natin sa paligid ng kubo? Wag na. Tayo ang gagamit niyan. Yan ang isisibat natin sa mga aswang. Sigurado na kapag matamaan sila sa puso niyan hindi na sila makakaligtas pa. Sige po, dadamihan ko na lang po yung kawayang patutulisin ko. Nang matapos nilang maihanda ang mga patibong nila, bumalik na sila sa kubo para kumain. Malapit na ring dumilim kaya nagpasya na rin silang magpahinga. Sa pagdaan ng mga araw, wala naman silang naramdamang kakaiba. Sobrang tahimik ng gubat. At kahit na mga kulisap, wala silang masyadong naririnig. Nung una, iniisip nilang baka normal lang yon. Ngunit nang napapadalas ang pag-amoy nila ng malansang samyo ng hangin, nabahala sila para sa gagawing pagsugod ng mga aswang. Nora, matulog ka na. Malalim na ang gabi, oh. Hindi ako makatulog eh. Nag-aalala ako. Baka sumugod dito ang aswang at kunin nila si Talasa sa atin. Wala po tayong dapat na ipangamba, Tiya. Magbabantay naman kami ni Tiyo sa paligid eh. Hindi kami papayag na may mga aswang na makapasok sa kubong to. Tama ang pamangkin mo. Kaya sige na, Nora, matulog ka na. Kapag umiyak naman si Talasa, hindi ka gaanong nakakatulog. Ngayong mahimbing ang tulog niya bumawi ka na rin. Sige, basta. Kapag may kakaiba sa paligid, gisingin niyo agad ako, ha? Oo na. Basta matulog ka na at kami nang bahala. Sige, matutulog na ako. Nang nakatulog na si Aling Nora, nagpasya sina Daniel na bumaba sa kubo. Nagmatsyag sila sa paligid. At napagtanto nilang mas malansa ang simoy ng hangin ng gabing yun. May narinig din silang alulong ng mga aso sa malayo. Kaya napagpasya nila na rumonda sa loob at sa labas ng gubat. Nagdala na rin sila ng sulo dahil hindi gaanong lumulusot ang liwanag ng buwan sa kakahuyan. Nasa kalagitnaan sila ng pagroronda nang may marinig silang may mabibilis na yabag. Tiyo, mukhang may mga kalabang paparating ah. Umiinit yung mutyang tangan ko eh. Sa akin din. Sigurado na sila na yan. Kung naisa nila ako dati, hindi na ako papayag na gawin ulit nila yung sa akin. Ano po, babalik na po ba tayo sa kubo? Wag na muna. Kung mga aswang nga yan, aharangan natin sila para hindi sila makalapit doon. Sige, ganito. Bumalik ka sa kubo, gisingin mo ang tiyan Nora mo, at balaan mo sila patungkol sa mga aswang. Sige po, sasabihan ko na rin po siyang maganda para sa pagdating ng mga aswang. Oo, sabihan mo rin siyang siguraduhin ang kaligtasan ni Talasa, ha? Bumalik ka kagad dito, at aharangan natin ang mga nilalang na yan. Napatango si Daniel sa tiyuhin niya. Kahit nakakaunting liwanag lang ang tumatama sa kanilang pwesto, minabuti pa rin niyang tumakbo para mabilis siyang makarating sa kubo kung saan sila nananatili. Saktong nagising naman si Aling Nora dahil sa pag-iyak ni Talasa, kaya hindi na siya nag-alinlangang sabihin ang pinapaabot na mensahe ni Mang Boyet. Sige na, ako nang bahala rito, Daniel. Sige po, Tiya. Kapag po kailangan niyo ng tulong, sumigaw lang kayo kagad at babalik po kami rito. Sasalubungin po namin ang mga aswang. Mag-iingat kayo. Huwag mong pababayaan ang tiyuhin mo, ha? Sige na, bumalik ka na sa kanya at baka nandun na ang mga aswang. Sige po, Tiya. Mauna na po ako sa inyo, ha? Pagkawika niya, agad siyang tumakbo pabalik sa Tiyo Boyet niya. Hanggang papalapit siya roon, nakarinig siya ng mga pag-angil at maging ng pagsigaw ng tiyuhin niya. Alam niyang nagkaroon na ng sagupaan, kaya hinugot na rin niya ang sanduko niya mula sa kaluban nito.
Saktong pagkarating niya roon, nakita niyang nakikipaglaban si Mamboyet sa 3 aswang. Dahil dito, inatake niyang isa sa kanila at agad na pinatay. Ibabaling na sana niya ang pansin niya sa isa pang nilalang, pero nagawa na nitong itumba ang tiyuhin niya. Hanapin natin ng iba pa. Dali natin sila sa bahagi ng gubat kung saan may inilagay rin tayong patibong. Tara! Sige po, Tiyo. Doon sa bahagi papunta sa bundok. May mga naririnig akong ingay doon eh. Sige, dumiretso tayo ron. Maging alerto ka lang ha. Gabi ngayon at hindi natin alam kung anong kayang gawin ng mga aswang sa atin. Opo, Tiyo. Baka kung makapunta pa sila sa kubo eh. Yan ang iiwasan natin. Panghuling proteksyonin ng Nora ang patibong na nakapaligid doon. Kapag nakapalag sila ron, malalagay sa panganib ang tiyahin mo, pati na ang anak ni Magwayen. Ilis na lang po natin ang atensyon ng mga aswang. Sige, yan ang gagawin natin. Tayo na. Daniel, diretso tayo sa bahagi kung saan mayroong mga ingay ha. Sige po, tara na po. Tumakbo silang dalawa para puntahan ang pinagmumulan ng ingay. Habang papalapit sila roon, mas lalo ring uminit ang pakiramdam ni Daniel. Alam niyang papalapit na sila sa mga aswang, kaya inihanda na nila ang mga sanduko nila. Walang ano-ano, nakarinig sila ng pag-angil. Parehong natigilan ng magtiyuhin at nang mapatitig sila sa unahan nila, nakita nila ang napakaraming mga mata na nagbabaga. Tiboyet, mga aswang po mga yan at nakikita na nila tayo. Kaya nga, sige, hintayin natin umatake sila sa atin. Saka na tayo tatakbo, patungo sa bahagi kung saan natin inilagay yung mga patibong natin. Sige po. Ayan, papasugod na po sila rito sa pwesto natin, Tiyo. Ano pang hinihintay natin? Tumakbo na tayo papunta sa mga inihandang patibong natin. Saksihan natin ang pagkamatay ng mga aswang na yan. Sige po, Tiyo. Tara na. Huwag po nang ligodin ng mga yan, ha. Sige na. Mas bilisan pa natin ang pagtakbo. Mukhang mas mabilis sila kaysa sa atin eh. Lalo nilang binilisan ang pagtakbo nila hanggang sa makapasok sila sa bahagi ng gubat kung saan nila nilagyan ng mga patibong. Nang naroon na sila, inihanda nila ang mga kawayang sibat na iniwan nila roon. Nang makapwesto na sila sa lilim ng matandang puno ng balete, iginala nila ang paningin nila. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng mga pag-ungol. Alam nilang may mga aswang nang nabibiktima ng mga patibong nila. Kaya napanghisi silang dalawa. Tingnan na lang po natin kung hindi agad maubos yung mga aswang na yan. Kahit na hindi na natin sila tuluyan, mamamatay rin silang lahat sa pagkatuyot ng dugo nila eh. Oo nga, Daniel. Hintayin na lang natin na wala nang gaanong ingay. Nagkamali sila ng kinalaban. Oh, ayun. May mga papunta pa rito. Baka nakaiwas sila sa mga patibong natin, ha? Ang mga sibat, ihanda mo. Sige, Tiyo. Ito pong sa iyo. Ito naman na sa akin. Ayun, may dalawang papalapit dito sa atin. Sige na, sibatin natin sila. Ayun, sapol natin silang dalawa. May papalapit pa ulit dito. Ubusin na natin ang mga kawayang sibat na ito at sugurin natin ang iba. Ang kada nilalang na makita nila, walang pagdadalawang isip nilang sinisibat. Kalaunan, nang maubos na ang kawayang sibat nila, may naaninag pa silang mga aswang na papalapit. Dahil dito, nagpasya na silang ilapag na muna ang sulo at salubungin ng mga aswang. Natatamaan naman ng liwanag ng buwan ang bahagi kung saan dadaan ang mga kalaban nila. Kaya alam nilang hindi sila mahihirapan. Mag-iingat ka, Daniel. Kailangan matalo natin ang mga yan. Sige po, babalikan po natin si Tiyan Nora. Baka mamaya maisahan tayo ng mga aswang at susugod sa kubo ang isa sa kanila. Kaya nga tapusin na natin kagad ang mga ito eh. Oh, ayan na sila. Sige na, ito na natin ang pansin sa mga aswang na yan. Masusunod po, Tiyo. Mag-iingat din po kayo, ha. Sige na, bilisan lang natin at makawi na tayo, Daniel. Sige po, Tiyo.
Sinalubong nila ang mga aswang at kahit na maliliksi kung gumalaw ang mga yon, nagawa silang malabanan ng dalawa. Ang kada nilalang na sumusunggab sa kanila, walang awa nilang pinagtatataga. Dulot ng pagiging biyasa sa paghawak ng patalim na sanduko, hindi nahirapan sila Daniel na unti-unting matalo mga aswang. Nung lumaon, lahat ng mga aswang na sumusugod sa kanila, nagawa nilang ibagsak sa lupa. Nasa ganong kalagayan sila nang makita nila ang isang babaeng aswang na pilit na gumagapang. Teka, mukhang yan ang aling nanghingi ng tulong sa atin ah. Ang alin na isa palang aswang. Humanda sa akin yan. Siya nga, Tiyo. Kahit na nasaan yung aswang siya, malalaman pa rin natin ang hubog na itsura niya eh. Ikaw, bakit mo nagawang lansina ka? Inakala mo bang madali niyo ako matatalo? Sabihin niyo rin ang dahilan kung bakit niyong gustong makuha ang sanggol. Ano? Papalag ka pa? Ilahad mo na sa amin ang mga impormasyong kailangan namin. Sige na, baka maawa pa kami sa'yo. Ayaw ah. Hindi siya magsasalita, Daniel. Pwes, sige. Kung hindi ka magsasalita, mas mabuti pang patayin ka na lang namin. Ako nang bahala sa kanya, Tiyo. Ako na. At nang makaganti naman ako sa ginawa niya sa akin. Sige, Tiyo. Kayo nang bahala. Akmang gigilitan na sana ni Mang Boyet ang babaeng aswang nang bigla itong napaangit. Kahit sa garalgal na boses, nagsalita siya upang ilahad ang mga gustong malaman ng dalawa. Napako ang titig ni Daniel sa aswang habang nagsasalita ito. Pagkatapos niya magsalaysay, napailing si Mang Boyet sa kaagad na ginilitan sa lieg ang nilalang. Napaungol ang babaeng aswang, pero agad ding nahinto ng tuluyan siyang malagutan ng hininga. Kaya pala gusto nilang makuha ang sanggol. May kapangyarihan palang makapagpabata ang dugo niya. Kahanga-hanga. Tama po ba, dinig ko? Luciano ang pangalan ng pinuno nila? At isa pa siyang sinaunang aswang? Tama ang pagkakarinig mo. Matagal ko na rin naririnig ang pangalang yan. At may mga nakasagupa na rin ako mga alagad niya. Kaya siguro gusto niyang makuha si Talasa dahil gusto niyang maging mas bata at madagdagan ang kapangyarihan niya. Yan ang hindi po natin papayagan. Walang kahit na sino man ang pwedeng kumuha kay Talasa kung pansariling interes lang naman ang iniisip. Tama ka, Daniel. Kung hindi lang din si Magbuayan ang magpapakita at kukuha sa kanya, hindi natin siya ibibigay. Po? Ibig sabihin, maluwag na po sa loob niyong isauli ang sanggol sa tunay niyang ina? Oo, Daniel. Kung alam kong sa piling ng ina niya, magiging payapa at ligtas siya, walang problema sa akin yon. Ewan na lang sa tiya mo. Mukhang malapit na rin ang loob niya sa sanggol eh. Nabanggit nga po sa akin ni tiya dati yan eh. Pero siguro, kung babawin man siya ni Magwayen, matatanggap din naman po siguro ni tiya yon, kahit na paunti-unti. Tama ka. Ay teka, bago pala tayo bumalik sa kubo, tingnan muna natin ang mga patibong. Baka sinira lang ng mga aswang yon at hindi sila nasilo roon. Sige po, Tiyo. Mas mabuti pa nga po. Tiningnan nila ang mga patibong na ginawa nila at namangha sila dahil halos lahat ng mga yon ay may mga nabiktimang aswang. Wala na rin mga buhay sa mga nilalang, kaya kampante sila na naubos na nila ang halos lahat ng mga kalaban na gustong lumusob sa kanilang kubo para kunin ang anak ni Magwayen. Pupuntahan pa sana nilang ibang bahagi ng gubat nang parehong matigilan sina Daniel at Mang Boyet dahil sa narinig nila. Aba, boses ni Dora yun ah. Tara na, Daniel. Baka kung ano na nangyayari sa kubo. Baka may mga aswang na umatake na ron. Oo nga po. Sinabihan ko naman siya na sumigaw kapag kailangan na niya ng tulong eh. Sigurado po na may hindi magandang nangyayari ron. Sana eh, walang masama mangyari sa asawa ko at kay Talasa. Sige na, tumakbo na tayo. Iwanan natin ang sulo natin. Sige po, Tiyo. Mabilis silang tumakbo pabalik sa kubo. Ilang beses pa nga nadapa si Daniel, pero bumabangon pa rin siya para mahabol si Mang Boyet. Nang medyo malapit na sila, mas naging malakas pa ang pagsigaw ni Aling Nora. Lalapit na sana sila sa kubo para pasukin yun, pero nakita nila ang napakaraming aswang na nakapaligid doon.
Nalintikan na. Mas madami pa nga mga aswang na nandito kaysa sa nakalaban natin kanina eh. Walang ya. Oo nga po. May iilan pa sa kanila na namatay na dahil sa mga patibong natin. Pero ang iba, nagawang makaligtas. Senadora, baka kung ano na nangyayari sa kanila, kailangan mapuntahan na natin sila. Baka po kung ano naman ang mangyari sa inyo. Baka makita nila tayo na papasok tayo sa kubo. Ano ka ba? Hindi nila tayo makikita kapag gusto natin. Nalimutan mo na ba? May tagabulag ang bertud ng mutya mo. Pati lang sa akin, Daniel. Hala, oo nga po pala. Sige, mas mabuti pang pasukin na natin ang kubo at ang maitakas natin si Tia Nora at Talasa. Basta, kahit na anong mangyari, huwag kang lilingon. Mawawala ng bisang tagabulag mo kapag ganon. Sige po, Tio. Pumasok na tayo sa kubo. Habang naglalakad, diretso lang ang tingin ni Daniel sa kubo. Hindi siya lumilingon sa mga aswang na nakabang sa paglabas nila Aling Nora. Maswerte na rin sila at maging ang pagbukas nila ng pinto ay hindi napansin ng mga nilalang. Pagkapasok nila, agad silang lumapit kay Aling Nora na may hawak na itak. Habang karga-karga si Talasa. Nora, wala bang masamang nangyari sa inyo? Hindi ba pumasok ang mga aswang dito? Hindi pa naman. Pero kanina pagkaalis ni Daniel dumating din sila. May hinihintay sila. Kung hindi ako nagkakamali, si Talasa ang inaabangan nila. Kaya ito, tinalukbungan ko siya ng itim na tela. Mabuti kung ganon. Akala ko kung ano na nangyari. Narinig pa naman namin ang sigaw mo. May isang aswang sana kanina na susubok na pumasok sa bintana. Pero tinaga ko siya, kaya nahulog. Hindi ko nga alam kung buhay pa ba yun o patay na eh. Dahil nabuksan ng bahagya ang bintana, doon ko nalaman na may iba pa palang aswang na nandito. Ayun, sumigaw na ako. Mabuti na lang at nakarating kagad kami rito. Teka, bakit para bang hindi sila gumagalaw? Parang may importanteng bagay silang hinihintay. Aba, hindi ko alam, Boyet. Teka, susubukan ko ngang silipin ulit. Wag na, kamamaya makita pa nila si Talasa. Alam kong alam nila na nandito na siya. Pero ang pinagtataka ko lang, wala silang ginagawang aksyon. Tio Boyet, Tia Nora, tingnan niyo po yung mga aswang Parang nagbabalak ng umatake dito. Sige, maganda tayo. Nora, ikaw nang bahala sa sanggol ha. Protektahan mo siya. Lalabanan namin ang mga aswang na yan. Tio, napapaligiran po nila yung kubo natin. At may mga yabag din ako naririnig sa bubungan. Malamang, pati dyan may aswang din. Hindi na natin may tatago si Talasa. Ang gawin na lang natin, protektahan siya at huwag hayaang maagaw siya ng mga aswang. Nasa ganong kalagayan sila nang magsiangilan ng mga aswang. Nabahala silang tatlo. Kaya noon din, nagpasya silang lumabas sa pamamagitan ng pintuang nasa bandang likuran ng kubo. Nakita rin ni Daniel na iilan lang ang mga aswang na naroon. Kaya hindi sila madaling nasukol. Dahil inalalayan ni Bamboyet ang asawa niya, nauna nang maglakad ang binata. Marahan niyang binuksan ang pintuan at nang makita niya ang dalawang aswang na nakatayo malapit roon, nilundagan niya sila at pinagtatataga. Tiyo! Tia! Wala nang ibang aswang dito! Alos lahat po sila! Nasa tapat na ng kubo! Makakadaan na tayo dito! Sige, kailangan hindi nila tayo mapansin. Iisipin nilang nasa loob pa rin ng bahay si Talasa at si Nora. Kaya doon nila itututok ang atensyon nila. Maiisahan din natin ang mga aswang na yan. Pero teka, sandali. May naaamoy ba kayo? Amoy putik! Ano kaya yan? Sobrang tapang! Hindi maganda ang kutob ko sa amoy na yan. Tara na, baka mamaya yan palang hinihintay ng mga aswang na yan. Diretso na lang tayo ng paglalakad dito. Kapag lilihis pa tayo, magiging madali sa mga aswang na yan na makita tayo. Opo, maghanap na rin tayo ng mapagtataguan. Kapag nakapagtago na kayo, at kung alam namin na ligtas na kayo, haharapin namin ang mga nilalang na yan. Tutulong ako. Hindi ko kayo pababayaan. Paano si Talasa? Kailangan hindi sila magtagumpay. Kakailanganin nila ang dugo niya para bumalik sa pagkabata at mag-iba yung lakas ng pinuno nilang si Luciano. Basta tutulong ako. Marami ang mga aswang na yan. Payukong naglakad ang tatlo papunta sa malaking puno. Naisip nilang doon na muna sila magtago hanggang sa makaalis sa mga aswang. Nasa kalagitnaan na sila ng paglalakad nang makarinig sila ng mga kalabog.
Napalingon si Daniel at natigilan siya nang makitang tuluyan ng sinira ng mga aswang ang kubo. Dahil bumagsak ang kubo, nakita sila ng mga aswang. Napaangil ang mga nilalang at ang bawat isa ay napangisi sa kanila at naghintay sa kung anong gagawin nilang tatlo. Hindi ka maaari. Sige na, Nora. Mauna ka na't iligtas mo si Talasa. Pipigilan namin ang mga aswang na yan para hindi sila makalapit sa sanggol. Sige, pero maghahanap lang ako ng mapagtataguan ko kay Talasa. Gusto kong tumulong sa inyo sa pakikipaglaban. Kayo pong bahala. Basta siguraduhin natin na hindi magtatagumpay ang mga aswang sa binabalak nila kay Talasa. Baka tayo pang malagot kay Magwayen. Siya nga. Sige, kayo na muna ang bahala rito at maghahanap lang ako ng pwede kong pagtaguan sa sanggol na ito. Daniel, samahan mo ang tiyahin mo. Ako na munang bahala sa mga aswang na yan. Hindi ako susugod hanggat hindi kayo nakakabalik dito. Babantayan ko lang at sisiguraduhin na hindi nila makukuha ang sanggol. Sige po, Tiyo. Mas mabuti nga yung naisip nyo. Tia Nora, tara na po. May nakita ko malaking puno na malapit sa mga patibong namin. Doon na muna natin itago si Talasa. Kung may aswang man nasusugod sa kanya, bago pa man sila makalapit patay na sila dahil sa patibong. Inalalayan ni Daniel ang tiyahin niya hanggang sa makarating na sila sa bahagi kung saan may patibong sila. Nasa kalagitnaan sila ng paglalakad nang makita nila ang matandang babae na papalapit sa kanilang pwesto. Nagulat sina Daniel roon, kaya natigilan sila. Humakbang na rin ang binata patungo sa harapan ni Aling Nora para proteksyonan ang ali at ang sanggol. Walang ano-ano, may narinig silang mga kaluskos sa paligid at maging mga huni ng aswang. Ibigay niyo sa akin ang sanggol na yan. Kung hindi, mapipilitan akong labanan kayo! At bakit? Huwag niyo pong sabihin na isa ka rin sa mga aswang na gustong kumuha sa sanggol na ito. Malamang isa nga siyang aswang. Hoy, tanda! Wala kang karapatan sa sanggol na ito. Anak namin ito at kahit na anong mangyari, hindi namin ito ibibigay sa'yo. Walang karapatan! Kung may isang tao man na mayroong karapatan sa kanya, ako yon. Akala mo ba hindi ko alam? Anak yan ni Magwayen at kinupkup lang ninyo sa kainang Ken bilang totoo niyong anak! Anong pinagsasasabi mo, ha? Ano naman kung kinupkup lang namin siya? Anak na ang turing ko sa kanya at walang ibang may karapatan para kunin siya kung hindi si Magwayen lang. Tama po si Tia Nora, Lola Maggie. Kung ako sa inyo, mas mabuti pang umalis ka na lang. Kung hindi ka isang aswang, pues, nandito mga nilalang na yon. Gusto nilang kunin si Talasa. Hindi! Hindi ako papayag na makuha nilang sanggol na yan! Ako ang kukuha sa kanya at wala nang iba pa! Mapapasakin ang anak ni Magwayen sa ayaw at sa gusto niyo! Magsasalita pa sana si Daniel, pero napahinto siya nang may makita siyang 5 nilalang na papalapit sa kanila. Nakatitig ang mga yon sa sanggol, kaya alam na ng binata na yon ang pakay nila. Nang sumugod ang 5 aswang, sinalubong sila ni Daniel. Nagulat pa ang binata nang sa hindi niya inaasahan, tinulungan siya ni Lola Maggie. Namangha rin siya sa angking kakayahan na matanda sa pakikipaglaban. Dahil halatang biyasa siya, dahil sa pinagtulungan nilang dalawa, napatay nila ang 5 aswang na gustong sumugod sa kanila. Noon din, silang dalawa ng matanda ang nagkaharap. Ano po talaga ang pakay niyo sa sanggol? Bakit ganun na lang ang kagustuhan niyong makuha siya? Basta, kung ano man ang pakay ko, sa akin na lang yon. Sa ayaw at sa gusto niyo, ibibigay niyo sa akin ang anak ni Magwayen. Pero alam naman ninyo na hindi pwede, di ba? Baka po kung ano ang gawin niyo sa kanya Kung anak nga yan ni Magwayen, dapat lang na respetuhin mo siya. Bakit ayaw niyo siyang ibigay sa akin? Kung talagang anak siya ni Magwayen, dapat pati ako, respetuhin niyo rin! At bakit ka naman namin igagalang, ha? Kung umasal ka parang hayop na mabangis. Ang paggalang, kusang ibinibigay, hindi yan pinupwersa. Sige, sabihin mo sa amin kung ano talagang pakay mo sa sanggol na ito. Mamamatay muna kayong lahat bago niyo malaman ang pakay ko. Sige, Daniel, labanan mo ako. At kapag napaslang kita, isusunod ko ang tiyahin mo! Sige, gawin mo kung anong nasa isipan mo. Kapag may ginawa kang masama sa pamangkin ko, sisiguruhin kong mamamatay rin ang sanggol na ito. Wala akong pakialam kung anak siya ni Magwayen o kung ano man ang koneksyon mo sa kanya. Huwag na, Tia.
Kaya ko naman labanan na matandang to eh. Umatras ka, tanda! Kung hindi, gigilitan ko to sa leeg! Huwag! Sige na, aamin na ako. Wala na rin namang saysay kung magsisikreto pa ako eh. Ako ang... Hindi na ipagpatuloy na matanda ang sasabihin niya. Nang marinig ni Daniel ang boses ng tiyuhin niya, napalingon siya rito. Napalunok na lang ang binata ng laway niya nang makitang hinahabol ng maraming aswang si Mamboyet. Dahil dito, salip na harapin ng matanda, sinalubong niya ang tiyo niya at hinarangan ng mga aswang para hindi makalapit kina Aling Nora. Tiyo Boyet, mukhang nasukol na nila tayo. Anong gagawin natin? Hindi nila dapat makuha ang sanggol. Pati si Lola Maggie kasi gusto makuha si Talasa. Lola Maggie, ang matandang yan. Bakit? Anong rason niya at gusto niya makuha ang anak ni Maguire? Dahil isa rin siyang aswang. Baka nga siya pa ang totoong pinuno nila eh. Nagkakamali kayo. Wala akong pakialam sa mga aswang na yan. Nandito lang ako para kunin ang sanggol. Kahit anong gawin mo, hindi namin siya ibibigay sa'yo. Yan nga rin po sinabi ko eh, pero matigas ang ulo niya. Nasa ganong sitwasyon sila nang nagtaka si Daniel nang makita nilang bigla ang pagluhod ng mga aswang. Napakunot noo siya at napatanong sa sarili niya kung ano ang nangyayari. Lilingon pa sana siya kay Lola Maggie dahil kinutuban siya ng hindi maganda sa matanda. Pero natigilan siya nang makita ang isang aswang na nakatayo roon. Nakangisi siya habang nakatitig sa matanda. Pati na kay Aling Nora na kumakarga kay Talasa. Siya ang tinutukoy niyong pinuno at hindi ako. Siya si Luciano. Yan si Luciano. Tama ang sinabi ng aswang na yon, Daniel. Oo nga po, Tiyo. Sobrang tanda na niya at halos butot balat na lang siya. Amoy ko rin ng samyon niya parang lupa. Sigurado na siya ang naamoy ko kanina. Hindi ko akalain na nandito ka rin, Maggie. Ano? Nandito ka ba para sumama sa akin, pangkat? Kahit kailan, hindi ako sasama at aanib sa mga katulad nyo. Mga salot sa lipunan. At alam ko na kung bakit ka nandito. Gusto mong makuha ang kakambal mo para mahigop mo rin ang enerhiya niya. Sa parang yon, magiging bata ulit ang mukha mo. Wala kang pakialam sa gagawin ko. Kakambal ko ang sanggol na yan at bahala na ako sa gagawin ko sa kanya. Ikaw, hindi mo siya kaano-ano. Kaya umalis na kayo rito ng mga alagad mo. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo makuha ang sanggol. Para sa akin lang ang kapangyarihan niya at hindi yan dapat na mapunta sa'yo. Sumenyas si Pinunong Luciano sa mga alagad niya na tumayo at maghanda upang sugurin sina Daniel. Itinaas naman ng binata at ng tiyuhin niya ang kanilang mga sanduko at inihanda ang sarili nila. Noon din, sinabihan ni Daniel si Aling Nora na itakas na ang sanggol at sila na ang bahalang kumalaban sa mga aswang. Napatungo naman ang tiyahin ni Daniel sa kanya at agad na napatakbo palayo. Susundan pa sana ni Pinunong Luciano ang ale pero hinarangan siya na matandang nagpakilala bilang kakambal ni Talasa. Huwag mo akong pigilan sa gusto kong gawin. Kukunin ko ang sanggol at wala akong pakialam sa inyo. Nung una pa lang alam ko na ang pakay mo. Pati sa akin, alam ko na gusto mo lang nahigupin ang kapangyarihan ko. Mabuti na lang talaga lumayo ako sa iyo. At ngayon na ipinagtagpo tayo ulit ng tadhana, hindi na kita papayagang makatakas pa. Anong pinagsasasabi mo? Wala akong masamang intensyon sa iyo. Minahal kita noon, pero ang bigong pagmamahal na yon ang nagtulak sa akin sa kasamaan. Anong nagtulak ang pinagsasasabi mo? Nung una pa lang, alam ko na kung ano ang katauhan mo. Inisip ko lang na baka magbabago ka, pero mali ako. Sa bagay, kahit na anong bihis pa ng ahas ng kanyang balat, ahas pa rin siya. Wala! Nasa inyong sanggol na kailangan ko! At dahil doon, damay na kayo sa gulong ito! Ako lang ang kalaban mo, Luciano. At tama ang binatang yan. Wala silang kasalanan sa atin. Naiipit lang sila rito. Kaya kayo, kung gusto niyong mabuhay pa at makaligtas mula sa akin at sa mga aswang na ito, ibigay na ninyo ang hinihingi ko.
Sige, ibibigay namin ng sanggol. Pero sa kung sino man ang matira sa inyo, magpatayan kayo hanggat gusto niya. Tama si Tiyo. Paglaban muna kayo para malaman namin kung sino ang dapat na makakuha kay Talasa. Ikaw, Lola Maggie, patunayan mo sinasabi mong anak ka nga ni Magwayen at kakambal mong sanggol na yon. Agad na napaangil ang pinunong aswang. Napakuyom siya ng palad niya at agad na sinugod si Lola Maggie. Napasigaw naman ang matanda at gamit ang tungkod niya, nilabanan niya si Pinunong Luciano. Napaangil din ang mga aswang na nasa tapat ni na Daniel. At sa isang pagkisap ng mga mata ng magtiyuhin, sumugod sa kanila ang mga nilalang. Nilabanan nila ang mga yon. At dahil marami ang mga aswang, nahirapan silang talunin ang mga yon. Sa tuwing naiilagan nila ang mga pag-atake ng ibang aswang, may ilan pang nilalang ang susugod sa kanila. Sa hindi inaasahan ni Daniel, sinunggaban siya ng isang nilalang saka ibinalibag. Tatayo sana siya upang makipaglaban ulit, pero naibalibag din ng isang aswang ang Tiyo Boyet niya patungo sa kinabagsakan niya. Tiyo, hindi ko po akalain na mahirapan tayo sa mga nilalang na yan. Oo nga, Daniel. Pero kahit na anong mangyari, kailangan natin maproteksyonan si Talasa. Pati ang kakambal kasi niya, may masamang binabalak sa kanya eh. Pipigilan natin pati si Lola Maggie. Pero teka po, tingnan niyo, pinagtutulungan siya ng mga aswang. Hayaan mo sila. Sigurado na hindi naman siya mapapatay ng mga yan eh. Kung talagang anak siya ni Magwayen, isa siyang immortal. Eh teka, ang tiya Nora mo pala. Hindi ko alam kung kumusta na sila ni Talasa. Ano po kaya kung sundan mo po siya? Baka mamaya may mga aswang siyang nakasagupa, Tiyo. Anong ako lang? Tayong dalawa. Pabayaan na natin na matandang yan sa pakikipaglaban ng mag-isa sa mga aswang. Ang importante, makaalis tayo rito at makarating sa lugar na hindi matutunto ng mga aswang. Hindi po, mas mabuti kung kayo na lang muna. Susunod po ako kagad. Kailangan matapos din ng mga aswang na yan eh. At nang maging tahimik na ang buhay natin. Matapos? Paano naman ang matandang si Maggie? Kalaban din natin siya. Gusto niya nang kunin si Talasa para makuha niya ang kapangyarihan ng sanggol na yon. Nararamdaman ko pong hindi siya gaano masama. Baka nagiging desperado lang siya dahil sa sitwasyon niya. Ikaw ang bahala. Basta mag-iingat ka ha. Huwag ka magpapatalo sa mga aswang. At lalong huwag kang magpapalinlang sa matandang yan. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako magpapadala sa mga salita niya. Kapag nalaman kong mas masahol pa siya sa mga aswang, ako mismo ang makakalaban niya. Kung immortal man siya, pwes, hahanap ako ng paraan para patayin siya. Nagpaalam siya sa binata at nang makaalis na siya, tumayo si Daniel upang sugurin ang mga aswang na kumukuyo kay Lola Maggie. Hinarap naman siya ng ibang nilalang at nilabanan niya ito gamit ang kanyang patalim. Nasa kalagitnaan sila ng pakikipaglaban nang biglang napasigaw si Lola Maggie. Ibinaling ni Daniel ang pansin niya roon at nakita niya kung paano ibinawal ni Pinunong Luciano matanda. Nagpatuloy ang pakikipagpambuno nila sa isa't isa habang abala naman sa pakikipaglaban si Daniel sa mga alagad ng Pinunong Aswang. Huwag ka nang magmatigas pa. Maswerte ka nga dahil hindi ka mamamatay. Ako, matanda na at malapit nang bumalik sa pagiging alikabok. Dapat lang naman sa'yo maging alikabok. Dapat kang mamatay para wala ka na maging biktima pa. Bumalik ka na lang sa piling ko at gagawin kitang reyna ng mga aswang. Hindi mangyayari ang gusto mo. Isinusumpa ko kahit na sa mundo ng mga patay, hindi ka tatanggapin ng ina ko. At bakit? Sa palagay mo ba'y mapapatay mo ko? Kapag nakuha ko na ang kakambal mo, siguradong magiging mas malakas ako at magiging immortal din ako. Yan ang hindi ko papayagang mangyari! Sa tulong ng mutyang ibinigay ni Mamboyet, nagawang matalo ni Daniel ang mga aswang na nakalaban niya. Sinigurado niya ring ang kada nilalang na napabagsak niya ay mawawalan agad ng buhay. Nang lahat na ng mga aswang ay nakandusay na sa lupa, ibinaling niya ang pansin niya sa dalawang naglalaban. Lalapitan sana niya sina Lola Maggie at Pinunong Luciano, pero nakita niya kung paano nagawang baliktarin na matanda ang sitwasyon. Nagawa niyang ibabawan ang aswang, kaya namangha si Daniel.
Ngayon, tingnan natin kung hanggang saan ang lakas mo. Sinaunang aswang ka nga, pero ako naman, anak ng Diyosa ng kamatayan at dagat! Sige, kakalimutan kong naging parte ka ng buhay ko at ituturing kitang pinakamortal kong kaaway. Bahala ka kung anong isipin mo. Basta nandito ako para pigilan ka sa pakay mo sa kakambal ko! Kung hindi ko man makuha ang kapangyarihan niya, papatay ko na lang kayong dalawa. Sige na, magpatayan na kayo para malaman natin kung sino ang dapat na makakuha kay Talasa. Tumahimik ka, binata. Kung magiging sagaba lang kayo sa plano ko, mas mabuti nga sigurong patayin ko na lang kayo. Kayo ng aswang na ito ang uunahin ko at isusunod ko ang mag-asawang kumupkop sa kakambal ko! Dahil naibaling na matanda ang pansin niya kay Daniel, hindi niya namalayan ang naging aksyon ni Pinunong Luciano. Sinubukang dukutin ng aswang ang mata ni Lola Maggie, pero nagawang tabigin na matanda ang kamay nito. Kasunod nun, buong lakas na dinukot na matanda ang puso ng nilalang. Subalit bago pa man niya mapagtagumpayan yon, naitulak siya ni Pinunong Luciano. Babangon pa sana ang nilalang para ibabawan ng matanda, pero mabilis na humakbang si Daniel at tinaga sa mukha ang nilalang. Isa ka pang binata ka! Gusto mo talagang sumausaw sa kula, ha? Sige, pagbibigyan kita! Talagang sasawsaw ako dahil hindi ko papayagan na makuha niyong sanggol. Pwes, parang sinabi mo na rin gusto mong mamatay ka! Sige, Daniel, patayin mo ang aswang na yan. Hindi niya dapat makuha ang kakambal ko! Pati kayo, kung masama ang intensyon niyo kay Talasa, wala rin kayong karapatan sa... Nagulat si Daniel nang bigla siyang sinakal ng aswang. Bago pa man siya mawalan ng lakas, itinaas niya ang sanduko niya. Sinubukan pang tabigin niyo ng Pinunong Aswang, ngunit nagawa niyang iiwas ang kamay niyang may hawak na itak. Nang mapansin ni Daniel na sinusubukang higpitan ng aswang ang pagkakasakal sa kanya, buong lakas niyang isinaksak ang patalim na hawak niya sa mata ng nilalang. Nabitiwan siya nito, kaya nagkaroon ulit ng pagkakataon ng binata para tagain ang nilalang sa leeg. Sa hindi niya inaasahan, nagawang masalag ni Pinunong Luciano ang sanduko niya. Hinawakan siya nito sa braso at buong lakas na ibinalibag. Napasa po si Daniel sa bewang niya. Napako rin ang tingin niya kay Pinunong Luciano nang inatake ito ni Lola Maggie. Walang iya ka! Kahit na mapatay mo lang ako, hihintayin kita sa kabilang buhay. Kapag nakita kita sa mundo ng ina mo, papatay kita ng paulit-ulit! Saka ka na magsalita pag nandun na tayo. Sa ngayon, namnamin mo ang tamis ng kamatayan mo! Kung masama ako, wala ka rin kasing sama. Sarili mong kakambal, papatayin mo! Tama na! Wala nang saysay ang mga salita mo. Pagkawika ni Lola Maggie, sinikap niyang madukot ang lalamunan ng Pinunong Aswang. Kasunod nito, binali niya ang leeg saka inumpog ang ulo sa bato. Napatitig si Daniel sa matanda at hindi niya inaasahan ang magiging kahinatnan ni Pinunong Luciano sa kanya. Nang maisip niyang may kakayahan ding pumatay si Lola Maggie, inihanda niya ang sanduko niya. Noon din, tumayo ang matanda at tumarap sa kanya. Wala akong ibang ginusto simula pa nung una kung hindi ang makita ang kakambal ko. At bakit po? Para mapatay mo siya at makuha ang kapangyarihan niya? Para maging bata rin ang itsura mo? Hindi mo naiintindihan, Daniel. Naging sarado ang isipan ninyo dahil ayaw niyong ibigay ang sanggol. Sina Tio Boyet at Tia Nora po ang kumupkup sa kanya. Ikaw, basta ka nalang nagpakita sa amin at inako na kakambal mo si Talasa. Kung talagang ayaw niyong ibigay sa akin ang kapatid ko, mapipilitan akong gawin sa inyo ang ginawa ko kay Luciano! Sige, subukan mo! Bago mo pa maisagawa ang banta mo, sisiguraduhin namin na mawawalan ka na ng kakayahan. Tio Boyet! Tia Nora! Ngayong nandito na kayo, handa na ba kayong ibigay sa akin ang kakambal ko? Nagkakamali ka. Nandito kami para saksihan kung paano ka matatalo. Namatay na palang Pinunong Aswang.
Pasalamat ka at may pagka-immortal ka. Kung wala, sigurado na ikaw na ang susunod. Matalas ang dila mo, babae. Hindi mo yata kilala ang kinakalaban nyo. Mamili kayo. Ibibigay nyo sa akin ang kakambal ko o isusumpa ko ang buong angkan ninyo. Hindi kami natatakot sa mga sumpa mo. Alam namin na kung ikukumpara ang buhay namin at nang sa iyo, mas matindi pa rin ang sumpang inabot mo, tanda! Napasigaw si Lola Maggie at kasabay ng pagsigaw noon, kumulog at kumidlat. Dahil sa nangyari, napaiyak ng malakas si Talasa. Namulagat naman ang mga mata na matanda at sinubukan niyang atakin si Aling Nora. Nabasa ni Daniel ang gustong gawin ng kakambal ni Talasa, kaya agad niya itong hinarang, sabay amba na tataga. Sige, umakbang ka pa! Kahit isang beses, gigilitan kita ng leeg. Kung immortal ka man, paulit-ulit kang mabubuhay, hindi rin ako magsasawang tagain ka ng paulit-ulit. Hindi po namin ibibigay sa inyong sanggol na yan. Paawa kayo sa akin. Wala naman akong balak na patayin siya. Kakambal ko ang sanggol na yan at hindi ko maatim na sakta ng kadugo ko. Huwag ka na magdrama, tanda. Alam namin na kapag kinuha mo ang kung anumang kapangyarihan ng sanggol na karga ni Nora, mamamatay yan. Matagal na kami sa pagiging manunugis, kaya hindi mo kami maiisahan. Ipinanganak ako bilang isang mortal at hindi ko natamasan ng mabuti ang kabataan ko. Naging mabilis ang pagtanda ko at hanggang ngayon hindi pa rin ako namamatay. Kung hindi dahil sa babaylan na nakakita sa akin sa gubat nung bata pa ako, baka walang nagkupkup sa akin. Sa kanya ko rin nalaman ang patungkol sa ina kong si Magwayin at ang kakambal kong isang sanggol. Matanda ka na para magdrama. Kung talagang wala kang masamang binabala kay Talasa, hindi mo na sana siya sinubukan dukutin noon. Tama si Tia Nora. Naiintindihan ka po namin. Pero hindi namin isasakripisyo ang sanggol na itinuring na nilang tunay na anak. Hindi na nakasagot si Lola Maggie. Bigla siyang napaluhod at lalo siyang umiyak. Nagmakaawa siya kina Daniel na ibigay ang sanggol at gagawin niya ng paraan para magkaroon ng supling ang mag-asawa. Napailing si Mang Boyet nang marinig nila ang sinabi ng matanda. Napatawa naman si Daniel dahil sa tinuran ni Lola Maggie. Dahil sa naging reaksyon nilang tatlo, naging iba ang ekspresyon ng mukha niya. Nanlisik ang kanyang mga mata at napakuyom siya ng palad. Akmang aataki na sana niya si Daniel nang biglang kumulog at kumidlat. May narinig din silang ingay ng alon na animoy nagngangalit. Walang ano-ano, may nakita silang isang makalumang balangay na nakalutang sa ere. Nandyan na ang aming ina. Sigurado akong parurusahan niya kayo dahil sa ginawa ninyo. Ikaw po ang dapat na parusahan. Sarili mo lang ang iniisip mo eh. Wala kang pakialam kung ano man ang mangyayari sa kakambal mo. Si Magwayan nga, pababa na siya rito. Nora, maganda ka. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng gawin niya sa atin. Ang sanggol, protektahan mo. Sige, Boyet. Ako nang bahala kay Talasa. Lumapag sa lupa ang isang Diyosang lula ng lumulutang na balangay. Biglang napayak si Talasa at napayuko naman si Lola Maggie. Iginala ni Magwayan ang paningin niya kina Daniel. Lumakas ang kabog ng puso ng binata. Hindi niya inaakalang makakaharap niya ang kinatatakutan at iginagalang na Diyosa. Kagalang-galang na Diyos ang Magwayan. Mahal na diwata ng dagat at kamatayan! Ano ang kaguluhang nagaganap dito? Bakit marami ang mga bangkay na nagkalat at may mga kaluluwang pag-alagala rito? Mahal na inang Magwayin, patawad po. Itong mga mortal na ito gusto nilang kunin ang kakambal ko. Nais din nilang patayin siya para makuha ang kapangyarihan niya. Sinungaling! Wala kami masamang intensyon sa sanggol. Inalagaan namin siya at inaruga. Ginulo mo lang ang buhay namin eh. Kasama ng mga aswang na yan. Kayo may gustong kunin ng sanggol para sa pansariling interes ninyo. Huwag mong baliktarin ang sitwasyon. Hindi ko magagawang saktan ng kakambal ko. Tama na! Anong akala niyo sa akin? Bulag at bingi?
hindi makakita at hindi makarinig? Ikaw, Maggie, alam kong ikaw ang may kasalanan, pero hindi rin kita masisisi. Isinumpa kayong magkapatid ng dahil sa akin. At sa inyong dalawa, ikaw ang naghirap dahil naging Kung ibibigay ko siya, paano na tayo? Mawawalan ulit ng saysay ang buhay natin. Sa una lang naman yan. Balang araw masasanay rin tayo na wala ang sanggol. Masaya naman tayo na si Daniel lang ang kasama natin sa buhay, hindi ba? Sige na, mas magiging ligtas si Talasa sa piling ng tunay na ina. tama ka, lalaki. Dadaling ko ang kambal kong anak sa aking daigdig. Doon, ligtas silang dalawa. Napatango ang mag-asawa. Kalaunan, nakumbinsi ni Mang Robert si Aling Nora na ibigay na ang sanggol kay Magwayen. Maging si Daniel ay nakaramdam ng lungkot. Pero nang marinig niya ang pagtawa ni Talasa habang papalapit ang mag-asawa kay Magwayen, napalitan ng saya ang nararamdaman nila. Ang buong akala ko, makakawala ako sa sumpa kung kukunin ko ang kapangyarihan ng kambal ko o kung papatayin ko siya. Mabuti na lang talaga, hindi natuloy ang binabalak ko at napangalagaan ko pa siya laban sa mga aswang. Patawad, Daniel, Boyet, Nora. Ayos lang po yun, Lola Maggie. Naintindihan ko po kayo. Ramdam ko naman na hindi kayo likas na masama Nang makalapit na sina Mang Boyet at Aling Nora kay Magwayen, sinenyasan din ng Diyosa si Lola Maggie na lumapit sa kanya. Noon din, may kinuha siyang isang maliit na bote. Ipinainom niya yung kay Lola Maggie at kay Talasa. Ilang sandali pa, biglang naramdaman ni Aling Nora ang pagbigat ng sanggol na karga niya. Kaya inilipag niya si Talasa sa lupa. Ilang sandali lang, parehong nagbago ng anyo sina Talasa at Lola Maggie. Naging mga magagandang dalaga sila na merong mga batok sa katawan. Maraming salamat sa pag-aalaga niyo sa kakambal ko. Kung hindi niyo siya naprotektahan, baka kung ano nang nangyari sa kanya. Maraming salamat po, Nanay Nora, Tatay Boyet. Sa iyo rin, Daniel. Huwag kayong mag-alala. Kung papayagan ako, bibisita ako sa inyo. Papayagan kita, pero sa panaginip lang. Ngayong wala na kayong sumpa, pwede ko na kayong dalhin pabalik sa atin. Magpaalam na kayo sa mga taong yan. Paalam po sa inyong tatlo. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga kaibigan. Paalam din sa inyo. Masaya kaming nakilala namin kayo. Talasa, maraming salamat sa pagpapasaya mo sa amin. Gusto ko lang sabihin na ang mga araw na kasama ka namin ang pinakamasayang tagpo sa buhay ko. Sige, bilang gantimpala sa pagkukup nyo sa anak ko, kakausapin ko ang mga Diyos at Diyosa para mabigyan kayo ng pagkakataong magkaanak. Talaga po? Maraming salamat po. Narinig mo yun, Nora. Magkakanak tayo. Maraming salamat po talaga, Diyos ang Magwayen. Hayaan niyo, madalas kaming mag-aalay para sa inyo bilang pagpapasalamat. Napangiti ang Diyosa sa tatlo. Noon din, unti-unti silang umangat sa lupa. Habang nasa ganoong sitwasyon, hindi tumigil sa pagkaway ang kambal na anak ni Magwayen.
Gumanti na rin ang kaway sina Daniel at habang ginagawa nila yon, hindi na napigilan ni Aling Norang mapaiyak. At sa isang pakisap na mga mata nila, nakapasok ng 3 sa balangay at agad yung tinangay ng hangin. Ngayon pong wala na si Talasa at wala na rin ang pinuno ng mga aswang. Ano na po ang plano ninyo? Siguro naman, magiging tahimik na ang buhay natin. Wala na tayo magiging kalaban. At kung meron man sigurado na may iba pang manunugis ang lilitaw para kalabanin sila. Tayo, mas mabuting mamuhay na tayo ng tahimik. Sa bagay po, mas mabuti nang iwanan natin ang dati nating gawain para maging tahimik na rin ang buhay natin. Marami na mga naging laban natin. Siguro, sapat na rin yon. Basta ako, gusto kong ihanda ang sarili ko sa pagbubuntis kahit pa alam kong medyo alanganin ang edad ko. Malaking tiwala ko kay Magwayen. Alam ko na tapat siya sa salita niya. Kung ganun mas mabuti siguro kung uuwi na tayo dun sa nayon natin. Oo nga po, Tiyo. Simula na ng bago natin buhay. Sana, wala nang mga aswang na manggulo sa atin, no? Yan ang ipapanalangin natin. Tara na. Naglakad sila pauwi sa nayon nila. Maging si Daniel, nakaramdam din ng lungkot. Pero isinantabi na lamang niya yon. Pagdating nila sa baryo nila, nagtaka ang mga tao kung saan sila nanggaling. Hindi naman nila sinabi ang totoo at nagdahilan silang may inasikaso silang importanteng bagay. Magmula noon, matiwasay silang namuhay sa nayon nila. Bumalik na rin sa pangingisda sina Daniel at Mang Boyet. Pero tuluyan na nilang iniwan ang pagiging manunugis. Isang umaga, Boyet, hindi maganda ang pakiramdam ko. Parang bumabaliktad ang sikmura ko na hindi ko maintindihan eh. Oh, bakit? Anong nakain mo? Teka. Hindi kaya nagdadalang tao ka na, Nora? Baka tinupad na ni Magwayen ang sinabi niya sa atin dati. Ay, oo nga. Salamat naman. Alam mo na mula pa noon nawawala na talaga ako ng pag-asa eh. May mabuting idinulot din pala ang pagkakatagpo at pagkupkup natin sa sanggol ni Magwayen na isinumpa. Ngayon din mismo, magbibigay tayo ng alay sa kanya. Magpapasalamat tayo sa mga Diyos at Diwata. Daniel, tulungan mo nga ako para madaling matapos ang altar natin. sige po, Tiyo Boyet, ayun na po. Sige, maghahanda lang ako ng iba pang kagamitan natin. Nang matapos nilang magawa ang altar at mailatag ang mga alay nila para kay Magwayen, sinimulan na nila ang pag-aalay. Ng mga panahong yon, kasama na ng mag-asawa si Daniel at siya na ang nagpasimulo ng ginawa nilang ritual. Namangha ang binata nang matanaw niya sa pangitain niya ang Diyosang si Magwayen, kasama ang kambal niyang anak na minsan nang naging matanda at sanggol. May kung anong sinabi ang Diyosa. At nang muling bumalik sa sarili niya si Daniel, nagawa niyang matandaan ang mga yon. Sinabi niya ang mga inihabili ni Magwayen. At hindi naman yon sinuway ni Mang Boyet at Aling Nora. Kapag daw sinunod po ninyo yung mga habili niya, magiging matagumpay raw po ang pagbubuntis ninyo, Tia Nora. Sige Daniel, susundin ko lahat ng sinabi ni Magwayen. Hindi ko siya bibiguin. Sabik na rin ako makita ang magiging anak namin ni Boyet. Salamat po, Tia. Huwag po kayo mag-alala. Kapag nanganak na po kayo, tutulong ako sa pag-aalaga sa pinsan ko. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa iyo, Daniel. Wala po kayong dapat na ipagpasalamat sa akin. Ako nga po ang dapat na magpasalamat sa inyo eh. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko na alam kung saan ako pupulutin. Baka nga tinapon na rin ako ng mga magulang ko sa dagat eh. Talagang doon ka na namin mapupulot. Nung naabutan ko yung ina mo itatabo ka na nga sana sa dagat. Narinig ko pang sinabi niya na bahala na ang Diyosa na karagatan na kumupkup sa'yo. Si nanay talaga oh. Pero hindi na rin naman natin sila masisisi ni tatay eh. Siguro gusto lang po nila akong maging ligtas. Siya nga. Mula nung ipinagbuntis ka niya hanggang sa naipanganak ka, hindi na kayo tinigilan ng mga aswang.
Malakas nga ang kutob ko na alagad ni Pinunong Luciano mga yun eh. Ang mahalaga, ligtas ka na ngayon. Kung nasan man ang nanay at tatay mo, sigurado na ipinagmamalaki ka nila. Napangiti si Daniel sa sinabi ng tiyahin niya. Dahil tapos na ang ritual nila, nagpasya silang magpahinga. Nang medyo madilim na ang paligid, umalis silang dalawa ng tiyuhin niya para mangisda. Ganun na lang ang tuwa nila dahil sobrang dami ng isda na nahuli nila sa lambat. Umuwi sila at masayang ibinalita kay Aling Nora ang nangyari. Magmula noon, sa kada pag-alis nila para mangisda, umuwi sila na halos mapuno na ang bangka nila. Makaraan ng ilang buwan, lumaki ang tiyan ni Aling Nora. Dahil dito, mas naging maingat sila. Lalo pa at medyo naging masela ng pagbubuntis ng ale. Boyet, mukhang manganganak na ako. Sumasakit ng sobra yung tiyan ko eh. Parang puputok na yung panubigan ko. Sige, ako ang bahala sa'yo. Ako na mismo magpapanak sa'yo at nang wala na tayo maging problema. Daniel, kumuha ka ng maligamgam na tubig. At dali mo na rin dito yung iba pang mga kagamitan ko. Sige po, Tiyo. Sandali lang po't dadaling ko yung mga yun dyan. Nora, pumesto ka dyan sa sahig. Kumalma ka lang ha. Huminga ka ng malalim para hindi hihigpit ang mga kalamnan mo. Tiyo, eto na po yung ipinapakuha po ninyo. Salamat, Daniel. Sige na, sa labas ka na muna ng bahay. Pakibantayan mo na lang ang paligid. Baka may nakasalising asong at kung ano pa ang mangyari sa pinsan mo. Sige po, Tiyo. Ako ang bahala. Gigilitan ko sila ng sanduko ko kapag nakita ko silang umaaligid dito. Bumaba sa bahay nila si Daniel na dala ang sanduko niya. Nang nasa labas na siya, rumonda siya at siniguradong walang mga aswang na makakalapit doon. Nasa kalagitnaan siya ng pagroronda nang may makita siyang 3 babae na nakatayo. Nakangiti ang mga yon sa kanya at kumakaway. Nakilala niya agad ang mga yon, kaya gumanti rin siya sa kanila. Lalapitan na sana niya sina Magwayen nang bigla silang naglaho. Daniel, halika na sa loob. Matagumpay ang panganganak ng tiya mo. Ha? Talaga ho? Sige, nandyan na po ako. Sandali lang ho. Aba, oo nga po, Tiya. Parang magkapatid kami ah. Oo nga, pero magkapatid naman kayo ah. Anak ka na rin namin, di ba? Opo, Tiya. Tiyo, ipinapangako ko po. Aalagaan ko pong mabuti ang kapatid ko. Wakas,